Kabanata 1771 Tinatangka mo bang makipaglaban sa akin ng harapan? Tumigil si Wang Lin at tumingin sa ikatlong asawang babae. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Wang Lin ang seryosidad at pagtitiyaga sa mga mata nito. Ganito ang naramdaman ni Wang Lin. Ang malamig na ekspresyon ni Wang Lin ay bahagyang hamupak. Sa talino ni Wang Lin, nakita niya na talagang nais siyang tulungan ng babae. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita sa sinaunang libingan. Matapos mag-isip ng kaunti, napunta ang tingin ni Wang Lin sa palso ng babae. Bumawi si Wang Lin ng tingin at dahan-daang nagsalita, "Ano ang iyong kahilingan?" Bamulong ang ikatlong asawang babae, "Wala akong kahilingan. Tinulungan mo ako, kaya tutulungan kita minsan." Nang marinig ni Wang Lin ang mga salitang iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon at naging medyo kakaiba. Matapos mag-isip ng kaunti, dahan-daang nagsalita si Wang Lin. "Isang simpleng bagay lang noon, hindi mo na kailangang mag-alala. Tinutulungan kita, kaya tutulungan kita." Itinaas ng ikatlong asawang babae ang kanyang ulo at tumingin kay Wang Lin. Ang kanyang magandang mukha ay nagkaroon ng kakaibang alindog sa oras na iyon. "Ngunit, sa ngayon, hindi ko balak pumasok sa bundok." Ipinakita ni Wang Lin ang isang bihirang ngiti. Nagulat ang ikatlong asawang babae at hindi alam kung anong sasabihin. "Ano ang tunay mong pangalan?" tanong ni Wang Lin habang nakatingin sa kalangitan sa malayo. Isang matalim na kislap ng lamig ang kumislap sa kanyang mga mata. Nagatubili ang ikatlong asawang babae ng ilang sandali bago marahang nagsabi, "Tang Shan. Ay activate mo ang iyong pitong gintong pinto at humakbang ng kaunti." Ang boses ni Wang Lin ay biglang naging malamig habang nakatingin siya sa malayo. Pumikit si Tang Shan. Hindi mababa ang kanyang lebel ng pagsasanay, kaya agad niyang napansin ang kakaibang nangyayari. Agad niyang sinunod ang utos ni Wang Lin at kumislap ng gintong liwanag sa paligid niya. 7 gintong pinto ang lumitaw sa paligid niya. Isang sinag ng liwanag ang nagmamadaling papunta sa lugar na ito mula sa malayo. Ang sinag ng liwanag ay naglalaman ng isang higanting platapormang bato. Ang plataporma ay kumikislap at may isang batang lalaki na nakasuot ng asul na nakatayo sa tuktok nito. Ang tingin ni Wang Lin ay agad na nakatapat sa batang lalaki. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang mga kulog at kulog ay kumalabog sa kanilang isipan. Para bang nag-atake sila ng spells nang magtagpo ang kanilang mga mata. Hindi kumilos si Wang Lin at huminga ng malamig na hinga. Ang katawan ng batang lalaki ay bahagyang napatigil at lumuhad ng kalahating hakbang paatras. Tinitigan niya si Wang Lin ng may malupit na intensyon ng labanan. "Wang Lin, sa wakas ay nahabol kita. Ako si Yon Yifeng mula sa planetang 5 elemento. Ang huling laban natin ay minadali at hindi sapat. Ngayon, tinatanong kita, tinatangka mo bang makipaglaban sa akin ng harapan ng walang mga plano o ang ligwang bao?" Nawala ang liwanag mula sa plataporma ng bato. Tinitigan ni Yon Yifeng si Wang Lin. "Kung matatalo mo ako, susundin ko ang lahat ng iyong mga utos habang naruroon tayo sa loob ng core ng mundo ng kuweba." Lumapit si Yon Yifeng mula sa plataporma at humarap kay Wang Lin. Sa kanyang mga mata, ang ikatlong asawang babae, si Tang Shan, ay hindi mahalaga. Si Wang Lin lamang ang tanging naruroon. Habang tinitingnan si Yon Yifeng, ang lamig sa mata ni Wang Lin ay lalo pang tumindi. Wala na siyang kaluluwa ng isang makapangyarihang cultivator, at ang taong ito ay dumating ng mag-isa. Makakatulong ito kay Wang Lin upang makatipid ng oras, ngunit ang lebel ng pagsasanay ng taong ito ay hindi ganoon kataas. Nararamdaman ni Wang Lin na kulang pa ang kaluluwa nito. Noong unang panahon, sa planetang 5 elemento, ang lakas ni Yon Yifeng ay kahalintulad ng kay Wang Lin, ngunit si Wang Lin ay bagong nakalabas sa isang porma sayon at sugatan. Gayun din, hindi pa tapos ang Heaven Ripping spell ni Wang Lin noon. Ngayon, si Wang Lin ay nasa rurok ng kanyang pagsasanay, at ang kanyang Heaven Ripping spell ay nakakapinsala ng langit. Hindi itinuturing ni Wang Lin si Yon Yifeng bilang isang banta. Ngunit kung tutuperin ng taong ito ang kanyang pangako matapos matalo, magiging apektado si Wang Lin. Dahan-daang nagsalita si Wang Lin, "Walang saysay ang iyong mga salita." Ang mga mata ni Yon Yifeng ay kumislap at tinamaan ng kanyang kanang kamay ang kanyang noo. Isang patak ng dugo ng sumpa ang lumipad patungo kay Wang Lin. Tinanggap ni Wang Lin ang dugo at maingat na tiningnan ito. Ang mga mata ni Yon Yifeng ay naging malamig at itinaas ang kanyang kanang kamay. Isang dambuhalang talim ang lumitaw at tinaga si Wang Lin habang siya ay humarap. Ang malalakas na kulog ay kumalabog. Ang talim na ito ay parang naghahati sa langit at bumuo ng isang sinag ng enerhiya ng talim. Ang lakas ng mundo ay tila nagtipon dito habang papalapit ito kay Wang Lin. Pagbagsak ng talim, humakbang si Wang Lin at nagbuga ng malamig na hinga.
Bumuo siya ng kamao at ang Ancient Dao Power ay nagtipon habang itinutok ang isang suntok kay Yunifeng. Ang mundo ay nagbago ng kulay sa suntok na iyon, at ang buong mundo ay nagbaluktot na para bang guguluhing magkasama. Lumitaw ang anino ng Ancient Dao at pinagsusuntok ang talem. Sa isang saglit, nagtagpo ang talem at suntok. Ang talem ay bumagsak sa napakaraming piraso. Ang suntok ni Wang Lin ay nawala rin. Ang katawan ni Yunifeng ay itinulak ng 1,000 talampakan, at itinaas ang kanyang kanang kamay habang tumawa. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at nagpakita ng itim na liwanag sa harap niya, na bumuo ng itim na usok. Inabot niya ang usok at kinuha ang isang talem. Tinaga niya si Wang Lin at pagkatapos ay inabot muli ang usok. Sa isang saglit, 7 talem ang nakuha mula sa usok at tinaga si Wang Lin. Ang 7 talem ay nagtagpo at bumuo ng isang napakalaking enerhiya ng talem na lumipad patungo kay Wang Lin. 8 blades caught the soul. Sumigaw si Yunifeng, at 7 magkakasunod na anino ang lumitaw. Para bang 7 kopya siya na may hawak na talem. Sabay-sabay nilang inatake. Ang 7 talem ay nagtagpo, at ang malabong senyales ng ika-8 talem ay lumitaw. 2 talem para sa hawakan, 4 na talem para sa katawan, at 1 talem para sa dulo. Ang mundo ay nagbaluktot at dumilim. Parang tanging ang pinakamakapangyarihang spell ni Yunifeng ang natira sa mundong ito. Habang papalapit ang 8 talem, hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinunit ang langit. Isang dambuhalang pares ng mga kamay ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang mga kamay na ito ay magaspang at puno ng mga galos. Mga braso ni Yemo. Habang gumagalaw si Wang Lin, ang 2 kamay na ito ay kumapil ng walang awa at punitin ang langit. Ang malalakas na kulog ay umalingaw at isang dambuhalang bitik ang pumutok. Ang bitik na ito ay nag-uugnay sa lupa at langit. Mula sa malayo, ito ay tila ang mundo sa harap ni Wang Lin ay gumuho. Ang bitik ay naglalaman ng sinaunang aura at nakapipinsalang lakas na kayang sirain ang mundo. Ang mga kulog ay kumulabog habang ang 8 talem ay tumama sa bitik. Ang mga talem ay bumagsak pati na rin ang katawan ni Yunifeng. Kaagad pagkatapos nito, ang ikalawa, ikatlo, at ika-4 na katawan ay gumuho kasama ang talem. Gusto mong makipaglaban ng harapan, hindi ko nagagamitin ng stop spell. Gusto mong makipaglaban ng harapan, pagbibigyan kita. Ang boses ni Wang Lin ay malamig at umalingaw sa buong mundo. Sa sandaling umalingaw ang mga salita ni Wang Lin, muling punitin ng kanyang mga kamay ang langit at buksan ang koneksyon ng mundo sa kanyang harapan. Ang mga malalakas na kulog ay umalingaw habang ang ika-5, ika-6, at ika-7 katawan ni Yunifeng ay gumuho. Isang mahihinang pag-ungol ang umalingaw habang ang usok ay lumabas mula sa 7 gumuho na katawan at muling bumuo sa orihinal na katawan ni Yunifeng sa malayo. Sa mukha siya ng dugo at ang kanyang mukha ay mapatla. Umurong siya ng ilang hakbang at tinitigan si Wang Lin nang may takot sa kanyang mga mata. Ang takot na iyon ay hindi bababa kaysa noong nakita niya ang pag-igkas ng Ligwang Bao. Ito ba ay laban ng harapan? Habang umatras si Yunifeng, ang bitik sa harapan ni Wang Lin ay unti-unting naglaho. Si Wang Lin ay nakatayo na may puting buhok na dumadaloy. Hawak niya ang sumpa ng dugo na ipinadala ni Yunifeng. Tahimik na nag-isip si Yunifeng. Nararamdaman niyang mapait sa kanyang puso habang tumanggo. Sa sandaling tumanggo siya, ang sumpa ng dugo sa kamay ni Wang Lin ay kumislap ng nakakasilaw na pulang liwanag. Unti-unti itong naglaho sa kamay ni Wang Lin at naging isang sumpa. Isang maginoo si Yunifeng, kaya hindi siya gumamit ng anumang kalokohan sa sumpa ng dugo. Dahil natalo siya, natalo siya. Hindi niya alam na ito ay nakaligtas sa kanyang buhay. Kung naghanap pa siya ng kahit anong kalokohan, papatayin siya ni Wang Lin ng walang pag-aalinlangan, kahit na ang pagpatay sa kanya ay mag-aaksaya ng ilang oras. Ngunit sa sandaling ito, mayroong mas magandang pagpipilian si Wang Lin. Tinitigan niya ang malayo at naramdaman ang 3 pamilyar na aura na papalapit. Dumating sila ng tama. Marahil maaari kong hiramin ang kanyang lakas upang siyasatin ang taong iyon. Pagsapit ng pagtatapos ng laban na ito, ang usok sa paligid ng bundok ay nagsimulang kumilos at bumuo ng matapang na ulo. Ang isang malalakas na ugong ay kumalabog. Ang katawan ni Wang Lin ay napalibutan ng kanyang Ancient Dao aura at umatras ng higit sa 1,000 talampakan upang labanan ito. Si Tang Shan ay nasaksihan ng laban kanina at mabilis na umatras kasama si Wang Lin. Habang ang malalakas na kulog ay umalingaw, ang kalangitan sa malayo ay nagbaluktot. Isang malabong anyo ang dumating. Yunifeng, patayin mo ang taong ito. May kumislap na lamig sa mga mata ni Wang Lin. Inabot ng kanyang kanang kamay at may kumislap na dugo. Lumitaw ang dugo ng espada at lumipad patungo sa malabong anyo.
Isang araw ang lumitaw sa harap ng malabong anyo at nagbigay ng walang katapusang liwanag na sinalubong ang dugo ng espada. Ang malalakas na ugong ay kumalabog habang ang malabong anyo ay pinilit umatras, inihahayag ang Sovereign. Sa sandaling siya ay lumitaw, si Yun Yifeng ay kumapit sa mga ngipin at lumunok ng ilang mga pil. Siya ay dumaan at ginamit ang 8 Blades Cut the Soul. Lumitaw ang 8 ilusyonaryong talem at nagtagpo ito upang lumipad patungo sa Sovereign. Nariyan din si Tang Shan. Hindi siya nag-atubiling magbuo ng seal habang iniwawagayway ang kanyang kamay. 7 gintong pinto ang lumitaw sa harap ni Yun Yifeng at 7 pang pinto ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Protection Spell. Pinaikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Karamihan sa mga spell ay nakatutok sa pag-atake, at pati na ang mga protection spells ay karaniwang ginagamit lamang sa sarili. Ang mga spell na maaaring gamitin sa ibang tao ay sobrang bihira. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Wang Lin ang isang spell na pwedeng gamitin sa iba. Ang Heavenly Door Sect na kinabibilangan ni Tang Shan ay isang maliit na sekta lamang at hindi kabilang sa 13 pangunahing sekta, ngunit kilala pa rin ito. Ang dahilan ay dahil karamihan sa kanilang mga spell ay mga protection spell na maaaring gamitin upang protektahan ang ibang tao. Kabanata 1772 Gumalaw si Zuan Luo. Iba't ibang spell ang damapo habang lumalabas ang Sovereign. Labis na maingat ang Sovereign. Bagamat hindi siya maraming alam tungkol sa Ancient Tomb, nang ipagawa ng 7-Colored Daoist ang pagliligtas kay Miao Yin at sa iba pa, natutunan niya ang ilan sa mga lihim dito. Dahil dito, nakarating siya rito ng mabilis. Nasaksihan niya ang matinding labanan sa pangalawang bulaklak at nakita ang paggamit ni Wang Lin sa busog ng 3 beses. Batay sa kanyang pagkaunawa kay Wang Lin, at ang kanyang sariling pagsusuri, tiyak siyang wala ng kakayahan si Wang Lin na iguhit muli ang busog. Kung hindi, batay sa pagkaunawa ng Sovereign kay Wang Lin, hindi nito hahayaan na makalabas ang 7-Colored Daoist at pabayaan pa na habulin ni Old Ghost Zone ang 7-Colored Daoist. Sa kanyang isipan, kung wala siyang ganap na katiyakan, hindi magtatayo si Wang Lin ng plano para gamitin ang layon upang lumunin ang tigre. Mula sa kanyang pananaw, hindi niya matutukoy ang mga limitasyon ni Wang Lin. Dahil dito, iniisip ng Sovereign na isang magandang pagkakataon ito dahil nakumpirma niyang seryosong nasugatan si Wang Lin. Ito ang pinakamagandang panahon para patayin si Wang Lin at makuha ang pangatlong kaluluwa. Dahil dito, nagmadali siyang sundan si Wang Lin papunta sa ika-4 na bulaklak habang si Old Ghost Zone ay hinahabol ang 7-Colored Daoist. Ginamit niya ang kanyang pagkaunawa sa Ancient Tomb na natutunan mula kay Miao Yin at sa iba pa upang makapunta sa pangalawang huling palapag bago ang iba. Inaasahan niyang maliban kay Wang Lin, darating ang pangatlong concubine bago siya. Hindi niya inasahan na magiging mas mabilis pa si Yun Yifeng kaysa sa kanya. Malinaw na may sarili siyang paraan at swerte. Sa sandaling ito, nang siya ay lumabas, tumama sa kanya ang isang spell na nakipaglaban sa kanyang Law of Origin spell. Ang lakas ng atake ay nabaligtad at ang Sovereign ay umatras ng 3 hakbang. Nang tiningnan niya ang paligid, ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Lumapit si Yun Yifeng at ang 8 blades ay bumagsak patungo sa Sovereign. Dahil natalo siya kay Wang Lin, hindi na siya babalik sa kanyang salita. Habang sila ay nasa core ng Cave World, susundin niya ang mga utos ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang 7 gintong pinto ay nakapalibot sa kanyang katawan at isang mainit na pakiramdam ang nagbigay buhay sa kanya. Pati ang kanyang mga sugat ay medyo gumaling, at ang 7 pinto ay nagsilbing isang protection na layer. Nakakatulong ito upang ma-offset ang epekto ng mga atake at pinapayagan siyang gumalaw ng mas mabilis. Lumipat si Tang Shan matapos bumuo ng 7 gintong pinto para kay Wang Lin at Yun Yifeng. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng seal at 9 na gintong lumilipad na espada ang lumitaw. Bumuo sila ng isang sword formation at lumipad patungo sa Sovereign. Sabayan nilang inatake ang Sovereign. Ang 8 Blades Cut the Soul na pinagsama sa cultivation ni Yun Yifeng ay may nakakapangilabot na lakas. Iniwagayway ng Sovereign ang kanyang manggas at 7 kulay na liwanag ang lumipad patungo kay Yun Yifeng. Ang tunog ng kulog ay umalangaw. Nasugatan si Yun Yifeng ni Wang Lin, at ang 7 gintong pinto ay nag-collapse. Damyugo siya at kumagit ang kanyang mga ngipin habang hiniwa ang espada ng may sigaw. 7 sa mga blades ang nagkapira-pira ng tumama sa 7 kulay na liwanag, ngunit ang ika-8 blade ay malapit ng tungtsuan sa 7 kulay na liwanag at tumama sa Sovereign. Ang katawan ng Sovereign ay kumilos at umaatres ng 3 hakbang. Bigla niyang tinanaw ang 9 na gintong lumilipad na espada ni Tang Shan na puno ng malakas na celestial bloodline. Napakabilis nila. Nang umatras ang Sovereign, mabilis nilang pinapapalapit. Itinaas ng Sovereign ang kanyang kamay at ang kanyang hinlalaki at pangitaas na daliri ay bumuo ng isang bilog. Tinutok niya ito kay Tang Shan. Ang gintong liwanag ay nagmula sa mga bilog na binuo ng kanyang kamay.
Ang liwanag ay tila bumuo ng walang katapusang espada na lumipad patungo. Tumama ang mga ito sa siyam na espada ni Tang Shan at nagkapira-pira. Ang mga piraso ay itinulak pabalik at walang katapusang sinag ng liwanag ang pumulibot kay Tang Shan. Ang mga gintong bead sa palso ni Tang Shan ay kumikislap at 7 gintong pinto ang lumitaw upang harapin ang 7 kulay na liwanag. Ang tunog ng kulog ay umalingaw habang ang dugo ay lumabas mula sa gilid ng bibig ni Tang Shan, at mabilis siyang umatras. Pati ang isang sugatang tao ay may lakas ng loob na magtangkang atakihin ako. Lumapit ang Sovereign, ngunit sa sandaling iyon, ang kamay ni Wang Lin ay humawak sa kalawakan. Ginamit niya ang Heaven Ripping Spell at ang punit na nag-uugnay sa langit at lupa ay muling lumitaw. Tumama ito sa Sovereign. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nang ang Sovereign ay umatake upang kontrahin ang mga atake ni Tang Shan at Yun Yifeng, ang punit ay lumapit. Maaring baliwalain ng Sovereign ang sugatang si Yun Yifeng at ang pangatlong concubine, ngunit hindi niya kayang baliwalain ang spell ni Wang Lin. Ang lakas ng Heaven Ripping Spell ay nakakatakot. Kumuyam ang mga mata ng Sovereign at ang mga bilog na ginawa ng kanyang mga kamay ay tinutok kay Wang Lin. Ang lakas ng pagdaan sa maraming arcane tribulants ay biglang sumabog. 3 Destructive Sovereign Dao. First Spirit Destruction Dao. Ang gintong bilog sa harap ng Sovereign ay kumikislap at tumama sa Heaven Ripping Spell. Second Ghost Destruction Dao. Lumawak ang robe ng Sovereign at isang araw ang lumitaw sa harap niya. Ang batas ng pinagmulan ay kumalat mula sa kanyang katawan, kaya't siya ay naging parang isang Diyos ng langit. Third God Destruction Dao. Kinagat ng Sovereign ang dulo ng kanyang dila at nilunok ang dugo. Ito ay naging isang malaking gintong marka na bumagsak patungo sa punit na nilikha ni Wang Lin. Ang tunog ng kulog ay umalingaw ng ang walang katapusang gintong liwanag mula sa mga bilog bago siya ay tumama sa punit. Ang mga bilog ay biglang nag-collapse at ang araw sa likod niya ay lumipad patungo sa punit. Kasabay nito, ang gintong marka ay lumapit. Ang tunog ng kulog ay umalingaw at ang Heaven Ripping Spell ni Wang Lin ay nagkabasag. Gayunpaman, ang araw ay nawala rin bago ang Heaven Ripping Spell. Tanging ang gintong marka ang nakalusot at tumama kay Wang Lin. Wala ang ligwang bao, gusto kong makita kung paano mo ako tututulan. Ang hininga ng Sovereign ay mabigat habang tumatakbo siya patungo kay Wang Lin. Sa lupa, hindi kalayuan kay Wang Lin, tahimik na pinanood ni Zuan Luo ang lahat ng nangyayari. Sa kanyang daraanan, nasaksihan niya ang mga pamamaraan ni Wang Lin, ang talino, pagpupersage, at pagiging matatag. Labis siyang humanga kay Wang Lin ngayon. Sa puntong ito, sabik siyang malaman kung paano patutol si Wang Lin sa spell ng Cultivator ng Arcane Tribulant. Gagamitin ba niya ang kapatid ni Lian Daoshan para muling gamitin ang Immortal Celestial Body? Labis na interesado si Zuan Luo, ngunit sandali lang, pinaikit ang kanyang mga mata. Nakita niyang walang takot sa mga mata ni Wang Lin. Nang ang gintong marka ay tumagos sa kalawakan, umatras si Wang Lin ng 3 hakbang. Ang unang hakbang ay inilagay si Wang Lin sa 1,000 talampakan mula kay Zuan Luo. Pagkatapos ng pangalawang hakbang, wala pang 300 talampakan ang pagitan ni Wang Lin at Zuan Luo. Sa pangatlong hakbang, lumitaw si Wang Lin sa tabi ni Zuan Luo. Hindi siya nauna kay Zuan Luo, kundi sa likod ni Zuan Luo. Matapos ang 3 hakbang, umupo si Wang Lin. Kung makikita ni Zuan Luo ito, magiging kakaiba ang eksenang iyon. Lumingon si Zuan Luo upang tingnan si Wang Lin. Kasabay nito, pagkatapos umupo si Wang Lin, tiningnan niya ang kalawakan sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Pinagmamasdan ni Zuan Luo si Wang Lin ng ilang sandali hanggang sa ang gintong liwanag ay kumislap sa langit. Ang gintong marka ay parang isang bundok na bumabagsak, at wala pang 100 talampakan ng layo. Ang lupa sa paligid ni Wang Lin ay pumutok at napilitang bumagsak. Interesting, biglang ngumiti si Zuan Luo. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, bahagyang itinaas ang kanyang daliri, at tinuro ang gintong marka. Tumigil ang gintong marka 30 talampakan sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Matapos tumigil ang gintong marka, kumislap ito ng matindi at bigla itong gumalaw muli. Gayunpaman, mabilis itong lumiliit hanggang sa maging kasing laki ng isang palad, at lumulutang sa harap ni Wang Lin. Ang gintong marka ay damugong. Ang tunog na iyon ay tila naglalaman ng katalinuhan. Tila nanginginig ito sa pagpapakumbaba. Ang bagay na ito ngayon ay mukhang materyal at naging isang yaman. Ang biglaang pagbabago ay nagulat kay Yun Yifeng na magtatangkang umatake muli. Wala siyang nakitang ginagawa si Wang Lin. Umatras lamang siya ng 1,000 talampakan at umupo. Ang gintong marka ay tumigil sa hangin. Si Tang Shan ay nagulat din at pinigilan ang seal na ginagawa niyang mga kamay.
Gagawin niyang lahat upang protektahan si Wang Lin, ngunit ang biglaang pagbabago ay nagpagulat sa kanya. Ang dalawa ay nagulat lamang, ngunit ang Sovereign ay hindi makapaniwala at puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nakikita, at kusa niyang pinahid ang kanyang mga mata. Ang pagkabigla sa kanyang puso ay mas malakas pa kaysa noong nakita niyang ginamit ni Wang Lin ang Li Guangbao. Paano ito nangyari? Ito. Hindi ito posible. Ang ginamit ko ay isang spell, hindi isang yaman. Ang gintong marka ay nabuo mula sa aking spell, isang ilusyon, hindi ito dapat umiral. Nabuo ito mula sa lakas ng spell ko. Paano ito naging material at naging isang yaman? Hindi ito maaaring mangyari, hindi posible. Ang Sovereign ay nanginginig. Maaaring hindi ito alam ng iba, ngunit siya ay nakakaalam. Upang gawing material ang isang ilusyon. Ang ganitong kakayahan upang baguhin ang mundo. Ito. Ang mukha ng Sovereign ay naging mapatla at kusa siyang umatras ng ilang hakbang. Ang pagkabigla sa kanyang puso ay sapat na upang sirain ang kanyang isipan. Hindi pa niya naranasan ang ganitong takot. Kahit gaano siya kabigla noon, hindi ito may kukumpara sa ngayon. Hindi niya maintindihan, hindi kayang isipin, o mas tama, hindi niya kayang ipagsapantaha. Isa itong bagay na tanging ang nakatatandang kapatid ng Master. Isa sa mga 9 sons ng Immortal Astral Continent ang kayang gawin. Ang puso ng Sovereign ay nanginginig. Lubos siyang natakot ngayon. Sa malayo, nakita ni Yunifeng ang ekspresyon ng Sovereign at tumingin sa gintong marka na lumulutang sa harap ni Wang Lin. Ang mga mata niya ay puno ng takot, tila may naisip siya, at bigla siyang yumuko. Gayunpaman, malinaw na nakita ito ni Wang Lin, na nakatingin sa kanya. Kabanata 1773 Paglalaban ng natrap na hayop. Bilog ang isipan ni Wang Lin at nahulaan ang mga iniisip ni Yunifeng. Mapanlin lang ang taong ito, kaya hindi siya gagawa ng anumang hakbang ng walang dahilan. Ngunit wala ng panahon si Wang Lin para pagtuunan ito ng pansin. Itinaas niya ang kanang kamay at ang gintong marka ay nahulog sa kanyang mga palad. Isang malamig na pakiramdam ang damaloy kay Wang Lin at naramdaman niyang may koneksyon siya sa gintong marka. Ang bagay na ito ay bagong likha mula sa walang hanggan at wala pang may-ari. Ang pagsasanay ni Wang Lin ay na-imprinted dito at siya ang naging unang may-ari ng yaman na ito. Ang gintong marka ay nagbigay ng isang malakas na aura at tinatakan ng spell ng Sovereign na God Destruction daw. Ang spell na ito ay ginamit ng Sovereign gamit ang buong lakas, kaya ang lakas nito ay katulad ng ginamit ng Sovereign mismo. At dahil ito ay nilikha ni Zuan Luo, naglalaman ito ng isang pahiwatig ng kapangyarihan ng 9 sons. Dahil dito, ang yaman na ito ay hindi kayang sirain. Ang Sovereign ay natakot habang sinimulang lamunin ni Wang Lin ang marka at pinagmumulan ito sa kanyang orihinal na kaluluwa. Nakatayo si Zuan Luo sa harap ni Wang Lin. Tinitigan niya si Wang Lin ng malalim at bigla itong ngumiti. Sa sandaling ito, umabot na sa sukdulan ang takot ng Sovereign. Iniwan na niya ang plano niyang patayin si Wang Lin at agad na umatras. Siya ay takot at ang kanyang isipan ay naguguluhan. Matalino at mapanlin lang siya, ngunit hindi niya inaasahan na nandito si Zuan Luo. Inisip niyang natagpuan ng nakatatandang kapatid ng kanyang guro ang lugar na ito. Habang iniisip kung gaano kalakas at nakakatakot ang nakatatandang kapatid ng kanyang guro, basang-basa siya ng malamig na pawis. Halos mawalan siya ng ulirat. Habang nagsimula siyang umatras, may kumislap na malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Tumayo siya at kumuha ng isang hakbang pasulong. Kumalansang ang mga kulog habang hinabol niya ang Sovereign. Noong panahon na iyon, sinubukan mong patayin ako gamit ang buhay at kamatayan na kalamidad. Ngayon, bibigyan kita ng isang buhay at kamatayan na kalamidad din. Tuo Senador, dumating ka na. Gusto mo bang makipaglaban sa akin o tumulong sa akin laban sa taong ito? Ang tinig ni Wang Lin ay umalingaw habang siya ay tumatakbo. Habang umuugong ang kanyang tinig, may narinig na tawa na umalingaw sa buong mundo. Ang mundo sa likod ng Sovereign ay dumistort at isang higanting anyo ang nagpakita. Ang katawan nito ay kalahating hubad at nagbigay ng isang sinaunang aura. Nagbigay din ito ng isang mayabang na aura. Si Tuo Senador ito. Nang lumitaw ang kanyang katawan, ang kanang kamay nito ay bumuo ng isang seal at sumuntok patungo sa Sovereign. Sa suntok na ito, yumalulong ang mundo. Para bang ang suntok na ito ay sumipsip ng lahat ng lakas sa paligid at tumama sa katawan ng Sovereign. Biglang umiwas ang Sovereign at ang mga kamay nito ay bumuo ng seal at ang araw ay pamatong sa kanyang katawan. Para siyang naging araw nang tumama siya sa suntok. Ang tunog ng kulog ay umalingaw. Naglabas ng mahinang ungol ang Sovereign at umatras ng ilang hakbang. Ang katawan ni Tuo Senador ay nanginginig at umatras ng 1,000 talampakan. Nagpakita siya ng isang matinding ngiti. Masaya.
Wang Lin, huwag makipaglaban gamit ang mga spell na tulad ng mga celestial. Ang ating angkan ay kailangang makipaglaban gamit ang malalakas na katawan. Basagin ang mundo at labanan ang mga celestial. Habang nagsasalita si True Senador, narinig ang tunog ng pagsabog mula sa kanyang katawan. Ang katawan niya ay lumaki ng higit sa 10,000 talampakan, ngunit hindi siya tumigil. Patuloy itong lumalaki. Pagkatapos, isang higanting sinaunang Diyos na may daan-daang libong talampakan ang lumitaw sa pangalawang huling palapag ng Ancient Tomb. Nagpaliit ang mga mata ni Wang Lin at nagpakita siya ng ngiti. Umugang ang tunog mula sa kanyang katawan at sa unang pagkakataon, pinalawak niyang buo ang kanyang katawan. Biglaang lumaki ang katawan ni Wang Lin hanggang naging kasing laki siya ni True Senador. Mula sa malayo, ang dalawang higanti ay parang dalawang bundok na humaharang sa daraanan ng Sovereign. Kasabay nito, kumislap ang mga mata ni Yun Yifeng. Alam niyang naroroon si Zuan Luo, kaya nagdesisyon siyang kumilos. Bumuo siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay at itinutok ang kanang kamay sa kalangitan. Kumislap ang isang lilang liwanag at sa isang kisap mata, bumuo ito ng isang lilang unggoy. Nagpakita ang unggoy ng isang mabagsik na tingin at tumalon patungo sa Sovereign. Wala nang pagkakataon si Wang Lin na mabaigo sa loob ng core ng kuweba. Hindi magkakamali ang plano ko. Nariyan din si Tang Shan, ang pangatlong concubine. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at kumislap ang gintong bead sa kanyang palso. Ang mga gintong pinto ay lumitaw at nagsanib na parang isang pinto. Ang gintong liwanag ay kumislap habang ang pinto ay nagbago sa isang gintong dragon na tumakbo patungo sa Sovereign. Sabayan nilang inatake ang Sovereign. Si Wang Lin at True Senador ay parehong bumuo ng kamao, at ang kanilang mga suntok ay bumagsak tulad ng dalawang higanting meteor. Ang mukha ng Sovereign ay mapatla at wala na siyang pagnanais na makipaglaban. Ganap siyang nayanig ng nangyari sa gintong marka. Pinaghihinalaan niyang ang nakatatandang kapatid ng kanyang guro ay nagtatago dito. Ang isiping iyon ay nagdulot sa kanya ng panginginig at nagpagulo sa kanyang isipan. Ang tanging naiisip na lang niya ay makatakas. Nang bumagsak ang mga kamao ni Wang Lin at True Senador, naglabas siya ng isang sigaw na parang nais niyang pakawalan ng lahat ng takot na nasa kanyang katawan. Gumalaw siya at parang may hawak na dalawang ron at sumalubong sa mga kamao ni Wang Lin at True Senador. Ang tunog ng kulog ay umalingaw sa buong mundo. Nanginig ang braso ni True Senador at umatras ng ilang hakbang. Nanginig din si Wang Lin at umatras ng ilang hakbang. Kasabay nito, ang spell ni Yun Yifeng na nagbuo ng unggoy ay dumating, at ito ay sumabog patungo sa Sovereign. Naging lilang usok ito at pumasok sa katawan ng Sovereign. Ang anino ng unggoy ay lumitaw sa pagitan ng mga mata ng Sovereign. Nanginginig ang Sovereign. Ang mga atake ni Wang Lin at True Senador ay nagpasabog ng kanyang dugo. Nang sumunod na ang spell ni Yun Yifeng mula sa Immortal Astral Continent, para na siyang pinapiraso ang katawan. Pagkatapos, ang gintong dragon ni Tang Shan ay sumabog patungo sa katawan ng Sovereign. Agad na umikot ang Sovereign at binangga ang gintong dragon gamit ang kanang kamay. Nang gumuguho ang gintong dragon, nagsuka ang Sovereign ng dugo sa unang pagkakataon. Ang ekspresyon niya ay naging malungkot at lalong tumindi ang takot sa kanyang mga mata. Ang sinaunang Diyos na kapangyarihan ni Wang Lin at True Senador ay isang bagay na kinakatakutan ng Sovereign. Ngunit ang pagkakaiba ng kanilang mga antas ng pagsasanay ay masyadong malaki. Bagamat mahirap labanan, nagbayad din sila ng malaki para seryosohin siyang sugurin. Ang pinaka-kinakatakutan ng Sovereign ay ang nangyari sa gintong marka. May pakiramdam siyang may 5 pares ng mata na tahimik na nakatingin sa kanya. Ang pakiramdam na iyon ay labis na malakas at halos ikabaliw siya. Nararamdaman din niyang papalapit ang aura ni Dao Master Blue Dream. Kung dumating si Blue Dream, mapapahamak siya. Matapos magsuka ng dugo, ang mga mata ng Sovereign ay naging pula. Bigla siyang tumingin pataas at ang mga ripples ay lumabas sa ilalim ng kanyang mga paa habang sinusubukan niyang tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, iniabot ni Wang Lin ang kanang kamay patungo sa kalangitan at binuksan ang kanyang storage stage. Isang dosenang ancient leaves ang lumipad palabas. Habang kumikislap ang kababalaghan ng liwanag, ang mga ito ay mabilis na damapo sa Sovereign at tinatakan ang kanyang daraanan. Nang matatakan ng Sovereign, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at lumapit siya. Itinaas niya ang kamay upang gamitin ang pinakamalakas niyang spell, ang Heaven Ripple. Ang mundo ay napunit at ang punit ay tumakbo patungo sa Sovereign. Ang punit ay agad na lumapit sa Sovereign. Bumuo ng seal ang Sovereign at tinamaan ang punit gamit ang kamay. Kasabay nito, ang katawan ni True Senador ay gumalaw at isang magkapatong na anino ang lumitaw. Saglit na nawala ang kanyang mayabang na aura at napalitan ng katahimikan at katatagan. Parang naging ibang tao siya, parang naging gising si Tusi. Mas tumpak, ang taong lumitaw ay si Tusi.
Itinaas niya ang kanang kamay at inilapit sa kalangitan. Kumalansang ang tunog ng kulog at isang higanting sibat ang lumitaw sa kanyang kamay. Hinawakan niya ito at tinusok patungo sa Sovereign. Muling umatake si Yun Yifeng at Tang Shan. Ginamit nilang lahat ang kanilang pinakamalakas na spell. Ang tunog ng kulog ay umalangaw. Nagsuka ng dugo si Yun Yifeng at napaluhod sa lupa. Damaloy ang dugo mula sa gilid ng bibig ni Tang Shan. Tumagilid siya ng higit sa 10,000 talampakan at kitang-kita ang kanyang kahinaan. Ang sibat ni Tusi ay nahawakan ng Sovereign. Ang ekspresyon ng Sovereign ay naging matindi habang pinapalo ng kanang palad si Tusi. Nanginginig ang katawan ni Tusi at umatras ng 1,000 talampakan, ngunit hindi siya nasaktan. Matapos mapatalsik si Tusi, lumingon ang Sovereign. Sa sandaling iyon, ang punit mula sa Heaven Ripong ay lumapit at nasa loob lamang ng 10 talampakan. Ang buhok ng Sovereign ay magulo at agad siyang kumagit ng kanyang dila upang dumura ng ilan sa kanyang esensyal na dugo. Ang dugong ito ay kulay ginto, at dumaan ito sa punit patungo kay Wang Lin. Kung tinamaan si Wang Lin ng dugong ito, mapapahamak siya. Sa kritikal na sandali, nanatiling kalmado si Wang Lin. Sa sandaling ang dugo ay lumapit, sinabi ni Wang Lin ang isang salita. Tigil. Itigil ang langit, itigil ang lupa, itigil ang lahat ng mga batas. Tumigil ang dugo sandali bago kay Wang Lin, at kalmado niyang iniiwasan ito. Inilabas niya ang kanyang kamay at ang espada ng dugo ay lumipad. Ngunit sa sandaling iyon, ang rebound ay sumabog sa kanyang katawan. Pinigilan niya ang rebound, ngunit bahagyang kumupas ang kanyang mukha. Pagkatapos ng isang sandali, tumigil ang spell ng tigil at ang dugo ay dumaan sa gilid ni Wang Lin at tumama sa lupa. May mga kaluskos na tunog mula sa lupa at ang bahagi ng mundo ay nagsimulang lumubog. Ang espada ng dugo ay kumislap at isang mahina na ungol ang lumabas mula kay Sovereign. Ang espada ng dugo ay sobrang bilis at tumama kay Sovereign sa sandaling niluwa niya ang dugo. Tumagos ang espada sa kanang balikat ng Sovereign. Sumabog ang sariwang dugo, at ang mga mata ng Sovereign ay naging dugo. Itinaas niya ang kaliwang kamay at itinuro sa langit. Lahat kayo nililigawan si kamatayan. Fishing the moon in the well. Ang spell ng Sovereign. Upang gamitin ang lupa bilang isang balon na magpapakita ng lahat ng bagay sa langit. Pagkatapos ay kunin ang kaluluwa mula sa reflection at patayin. Nakita na ito ni Wang Lin ng ilang beses, at bawat pagkakataon ay labis siyang nagulat. Kabanata 1774 ang kaluluwa ng Sovereign. Habang nagsasalita ang Sovereign, may mga ripples na lumitaw sa lupa ng pangalawang huling palapag ng Ancient Tomb, at agad itong naging parang tubig. Lumabas ang mga anino ni Wang Lin at ng kanyang mga kasama sa ibabaw ng tubig. Para bang sila ay nalunod ng tubig sa balon. Maliban na lamang kung talagang kinakailangan, hindi lalaban si Wang Lin sa Sovereign. Ang kanyang mga kalaban ay ang Seven Colored Daoist at si Old Ghost Zone. Kung idaragdag pa ang Sovereign, magiging sobrang hirap ng laban. Bagamat ayaw niyang makipaglaban, ang layunin ng Sovereign ay patayin si Wang Lin. Dahil dito, napilitan si Wang Lin na lumaban. May malaking kalamangan si Wang Lin. Tinulungan siya ni Yun Yifeng, Tang Shan, at Tuo Senador upang seryosong masaktan ng Sovereign. Dagdag pa ang mga naunang deduksyon ni Wang Lin, nakapagbigay siya ng matinding epekto sa isipan ng Sovereign. Dahil sa iba't ibang mga kondisyon, lumitaw ang perpektong pagkakataon para patayin ang Sovereign. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pangatlong tao na nadama ni Wang Lin pagkatapos ni Tuo Senador at ng Sovereign. Ang pangatlong tao na ito ay si Dao Master Blue Dream. Hindi naniwala si Wang Lin na hindi nila kayang pagselyo sa Sovereign kasama ang 5 sila. Sa sandaling ito, lumabas ang Fishing the Moon in the Well ng Sovereign. Ang kanyang mga pulang mata ay puno ng puot na may layuning pumatay. Hindi na niya nais tumakas, dahil malinaw niyang naramdaman na dumating na si Dao Master Blue Dream. Anong pakialam kung narito si Blue Dream? Kung gusto ninyong patayin ako, kailangang magbayad kayo ng presyo. At saka, limitado ang oras. Darating na si Old Ghost Zone. Hindi nila ako kayang patayin bago dumating si Old Ghost Zone. Ang lupa na naging balon ay nagpakita ng mga imahe ni Wang Lin at ng kanyang mga kasama. Pagkatapos, may kumislap na asol na liwanag. Ang liwanag na ito ay kumalat sa balon at sa kalangitan. Sa malayo, lumabas si Dao Master Blue Dream. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Nang dumating si Dao Master Blue Dream, nagpadala siya ng mensahe. Senior Blue Dream, kaya mo bang isil ang Sovereign sa loob ng 3 hinga? Lumapit si Blue Dream at tumanggo. Ibinangon niya ang kanyang manggas at ang lupa na naging balon ay kumalog. Bumagsak ang lupa at ang balon ay nabasag. Pumasok ang asol na liwanag sa bumagsak na balon at lumipad ito paitaas habang iniiwasan ang kanyang kamay.
Naging isang asul na kurtina ito na nagtakip sa buong mundo. Kaya ko ito sa loob ng 3 hinga. Habang nagsasalita si Dao Master Blue Dream, pumasok siya sa asul na liwanag. Sa sandaling iyon, 3 sinag ng asul na liwanag ang tumalan patungo kay Yunifeng at Tangshan, hinayla sila papunta sa asul na liwanag. Ang huling sinag ng liwanag ay pumapalibot kay Tuo Senador at hinayla din siya papunta sa asul na liwanag. Ang 4 ay naghinang sa asul na liwanag. Sa sandaling nawala sila sa asul na liwanag, naging 4 na runa sila at lumipad patungo sa Sovereign. Nagbago ang ekspresyon ng Sovereign. Nangyari lahat ito sa isang iglap. Ang 4 na runa ay lumilipad patungo sa Sovereign isang saglit pagkatapos magpakita si Blue Dream. Hindi maiiwasan ng Sovereign ito. Lumikha ito ng ganap mula sa buong pagsasanay ni Blue Dream. Bagamat hindi pa siya pumasok sa Arcane Tribulant, kaya niyang labanan ng mga nagdaang Arcane Tribulant na mga cultivator. Bilang pinuno, at sa tulong ng 3 pa, nilusob nila ang mga hadlang at damapo sa katawan ng Sovereign. Sa sandaling tumama ang 4 na runa, napatigil ang Sovereign at napalibutan siya ng asul na liwanag na nagsil sa kanyang buong katawan. Bagamat ang kanyang mga galaw ay nasil, mayroon pa siyang malaking kapangyarihan. Sa sandaling napalibutan siya ng asul na liwanag, isang gintong liwanag ang sumakop sa kanyang katawan. Mula sa malayo, ang Sovereign ay nagmukhang puro ginto. Ang gintong kalasag na ito ay makakapagtanggol sa kanya mula sa malalalang pinsala sa ilang hinga pagkatapos siya ay masil. Ang unang hinga ng 3 hinga. Hindi nagatubili si Wang Lin. Sa sandaling nasil na ang Sovereign ng asul na liwanag, naglakad siya pasulong at nagpakita sa harap ng Sovereign. Itinaas niya ang kanang kamay at lumabas ang ghostly sail. Ang daliri ni Wang Lin ay dumaan sa asul na liwanag at tumama sa gitna ng noo ng Sovereign. Dream Dao. Habang umalingaw-ngaw ang tinig ni Wang Lin, dumating ang ikalawang hinga. Ang Dream Dao at ang mukha ng multo ay nagsanib at sumugod sa katawan ng Sovereign. Hindi nito pininsala ang Sovereign ngunit nagsanib sa kanyang kaluluwa. Sa pamamagitan ng Dream Dao, pumasok si Wang Lin sa mga alaala ng Sovereign, at isang koneksyon ang nabuo. Hindi tinangka ni Wang Lin na baguhin ang mga alaala ng Sovereign ngunit itinuro ang bundok na napapalibutan ng itim na usok. Isinusumpa ko ang kaluluwang ito kay Yi Si. Alam ni Wang Lin na hindi siya makakalaban sa Sovereign, ngunit maaari niyang gamitin ang isang kutsilyo upang patayin, at ang kutsilyong iyon ay si Yi Si. Habang ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw, dumating ang ikatlong hinga. Ang usok sa paligid ng bundok ay kumilos at naglabas ng isang sigaw na parang gumuguho ang langit. Kasabay nito, nagsimulang mabilis na maglaho ang kaluluwa ng Sovereign mula sa kanyang katawan na parang siya ay nilalamon. Ang mga mata ng Sovereign ay nag-struggle at isang mabagsik na sigaw ang pinakawalan habang ang kanyang katawan ay nanginginig. Pumasa ang 3 hinga at agad na nawala ang 4 na seal sa kanyang katawan. Nang mawala ang 4 na seal, si Dao Master Blue Dream, Yun Yifeng, Tangshan, at Tuo Senador ay lumitaw mula sa paligid ng asul na liwanag. Ang mga malulupit na sigaw ay umalingaw habang nakatakas ang Sovereign mula sa seal ni Dao Master Blue Dream. Hawak niya ang kanyang ulo habang mabilis siyang umatras. Ang mga malulupit na pagiyak ay nagpasakit sa puso ng mga tao. Ang kaluluwa ng Sovereign ay mabilis na naglalaho at isinakripisyo. Nang makita ito ni Dao Master Blue Dream at ang kanyang mga kasama, nagsikip ang kanilang mga mata. Sila ay nagulat. Nagsuka ng dugo si Wang Lin at umatras ng higit sa 1,000 talampakan. Tinitingnan niya ang Sovereign na sumisigaw sa kalangitan, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malupit at malamig na tingin. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng Sovereign ay namumula. Ang matinding sakit ay naging dahilan ng kanyang pagkabaliw habang tinitingnan niya si Wang Lin at tumakbo patungo sa kanya na parang nagkakaroon siya ng pagkabaliw. Dahil sa iyo, nagdusa ako ng matinding sakit. Patayin kita, sumigaw ang Sovereign habang papalapit siya kay Wang Lin. Ang kanyang kamalayan ay malabo, at ang tanging naiisip niya ay patayin si Wang Lin. Yi Si Puppet, marami na akong isinakripisyong kaluluwa. Tinatawag kita. Umatras si Wang Lin kahit hindi pinapahid ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Habang papalapit ang Sovereign, nagbuo si Wang Lin ng seal gamit ang kanyang mga kamay at sumigaw. Sa sandaling umalingaw ang kanyang mga salita, bumagsak ang bundok sa malayo at ang usok ay nagmadali patungo kay Wang Lin. Napakabilis nito, agad na bumalot kay Wang Lin. Binabalot din nito ang Sovereign na tumatakbo patungo sa kanya. Pinalibutan nito ang mga mata ng lahat, pagkatapos ay 2 sigaw ang nagmula sa loob ng usok. Isa ay mula sa Sovereign. Puno ito ng walang katapusang sakit. Ang isa naman ay puno ng walang katapusang puot. Nagpatuloy ang mga sigaw mula sa loob ng itim na usok. Bukod sa mga tao sa loob ng usok, wala nang ibang nakakaalam ng nangyayari sa loob.
Naririnig lamang nila na nagiging mas malupit ang mga sigaw ng Sovereign. Pagkalipas ng ilang sandali, ang usok ay gumalaw ng malakas at itinapon ang Sovereign. Bumagsak siya sa lupa na ang mga mata ay nakapikit at hindi gumagalaw. Si Blue Dream at ang kanyang mga kasama ay maingat na tinitingnan ang itim na usok sa paligid ni Wang Lin. Nakita nilang dahan-daang nagko-condense ang usok at ipinakita si Wang Lin. Ang usok ay patuloy pa ring nagko-conduct. Hindi ito nagko-concentrate kay Wang Lin, kundi sa kanyang kanan. May isang anino na nakaluhod doon. Nang magtipon ang buong usok, naging malinaw ang anino sa harap ng lahat. Agad na naging mapotla ang mukha ni Tang Shan at mabilis na umatras ng ilang hakbang. Maging si Yun Yifeng ay napasinghap, puno ng takot ang kanyang mga mata. Mas magaan ang pakiramdam ni Daw Master Blue Dream at Fu Senador, ngunit nanginginig pa rin ang kanilang puso nang makita ang anino. Isang maliit na tao na may purpleng balat. Nakatagilid siya at hubad, walang buhok sa ulo at sobrang payat ng katawan. Ang kanyang dila ay umabot ng 7 talampakan at nakabitin doon, dumadagan. Ang kanyang mga mata ay madilim, parang kayang mag-absorb ng ilaw sa paligid, na nagpapalabo sa kanyang imahe. Isang hindi maipaliwanag na kalupitan ang sumisibol mula sa katawan ng maliit na tao. Ang puppet na ito ay parang isang masamang kaluluwa na sumubok tumakas mula sa impyerno. Kahit na nakaluhod lang ito doon, nagbigay ito ng matinding presyon sa mga puso ng lahat. Tahimik ang paligid. Tanging ang hininga ng maliit na demonyong tao ang maririnig. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mata, ngunit ang kanyang puso ay nagulat din. Sa loob ng usok, nakita niyang labanan ng Yeezy Puppet ang Sovereign na parang isang mabagsik na labanan. Matagal bago may pa ni Wang Lin ang lakas loob. Alam niyang ang koneksyon niya sa puppet ay hindi ganoon kalakas, at mahirap itong kontrolin. Kung gusto niyang magkaroon ng buong kontrol, kailangan niyang magpatuloy sa pagpatay at pagsasakripisyo ng kaluluwa sa kanya. Medyo naiiba ito kumpara sa alaala ng pangatlong kaluluwa. Ayon sa memorya, kapag ito ay lumitaw, dapat may lakas ito ng isang peak na early-stage Void Tribulant Cultivator na nakapagdaanan ng lahat ng siyam na Arcane Tribulants. Ngunit, kahit na malakas ang puppet, hindi nito naaabot ang lakas ng isang tunay na Void Tribulant Cultivator. Ito ay katumbas ng isang tao na nakapagtapos ng ilang Arcane Tribulants. Bagamat nag-aalinlangan si Wang Lin, hindi niya matutukoy ang sagot. Sa malayo, si Zuan Luo ay tumingin sa Yeezy Puppet simula nang lumitaw ito. Nakita niya kung ano ito. Nararamdaman ko na ang aura na ito. Isa itong puppet spirit at dumaan na ito sa dalawang transformation. Talaga nga namang malupit itong 7-colored Celestial Sovereign. Sabi ni Zuan Luo habang nagpatango at nagbuntong hininga. Nagangat si Wang Lin ng malalim na hininga at lumapit sa walang malay na Sovereign. Tahimik na sumunod ang maliit na demonyo. Ang katawan nito ay nagbabago sa pagitan ng material at usok. Tinitingnan ni Wang Lin ang walang malay na Sovereign at ramdam niyang magulo ang kanyang nararamdaman. Ang Sovereign, ang Sovereign. Matapos ang ilang sandali, initya ni Wang Lin ang kanyang manggas at inilagay ang Sovereign sa loob ng kanyang storage space. May kalahating kaluluwa ka pa, ngunit hindi kita papatayin. Dati ka nang alipin ng mabagsik na tao. Hahayaan ko siyang magdesisyon sa kapalaran mo kapag nagising na siya. Kabanata 1775 Pamana ng Sinaunang Libingan. Walang kaligayahan na naramdaman si Wang Lin sa pagkuha ng kaluluwa ng Sovereign. Sa halip, nakaramdam siya ng kalungkutan. Narinig ni Wang Lin ang pangalan ng Sovereign noong siya ay nasa pangalawang hakbang pa lamang, at pagkatapos, nang siya ay makarating sa sinaunang sistema ng bituin, nagtagpo sila ng maraming beses. Maaaring ituring ang taong ito bilang leader ng isang henerasyon, ngunit ang kanyang buhay ay puno ng kalungkutan. Isa lamang siyang alipin ng baliw. Pagkatapos mawala ng baliw, pinilit siyang sambahin ng 7-colored Daoist bilang guro at sundin ang mga utos ng 7-colored Daoist. Ngayon, kalahati ng kanyang kaluluwa ay kinuha ni Wang Lin at siya ay nahulog sa ganitong kalagayan. Lahat ng ito ay kahawig ng ginawa ng Sovereign na pagtipunin ang mga nagtataglay ng pangatlong hakbang mula sa Outer Realm upang salakayin ang Lord ng Sealed Realm hanggang sa ang Lord ng Sealed Realm ay naging isang piraso ng kaluluwa na nasa loob ng Heaven-defying being. Para itong cycle ng reincarnation. Ang pumatay ay napatay. Naglabas ng hininga si Wang Lin at pinagdikit ang kanyang mga kamay kay Daw Master Blue Dream at sa iba pa. Maraming salamat sa inyong lahat. Hinaplos ni Daw Master Blue Dream ang kanyang mata at tinitigan si Wang Lin. Dahan-dahan niyang sinabi, hindi ko kayang tulungan ka ng labis, ngunit anuman ang mangyari, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ito ang aking pangako sa iyo. May bigat sa tono ng kanyang mga huling salita. Bumalik sa normal na sukat ng tao si Tu Si Otwo Senador at mahinahong nagsabi, ibinalik mo sa akin ang aking pamana at tinulungan mong kumpletuhin ang aking Flowing Ink Transformation Divine Technique. Tutulungan kita upang magbalik loob.
Hindi alam ni Wang Lin kung si Tuo Senador o si Tusi ang kausap niya, ngunit bahagyan niyang nauunawaan ang nangyari sa taong ito. Samantala, ngumiti si Yun Yifeng ng mapait at hindi sumagot sa pasasalamat ni Wang Lin. Natalo siya kaya't kailangan niyang sundin ang mga utos ni Wang Lin. May tapang pa siya, kaya kahit wala na ang dugong panata, hindi niya bawiin ang kanyang mga sinabi. Tumingin si Wang Lin sa ikatlong asawa, si Tang Shan, at malumanay na nagsabi, tinulungan kita na makaalis dito at tinulungan mo akong labanan ang sovereign, kaya't nabayaran na ang iyong utang. Hindi mo na kailangang alalahanin ito sa hinaharap. Tahimik na nag-isip si Tang Shan ng ilang sandali at tumango. Sa malayo, gumuho ang bundok kung saan nagmula ang Yi Si Puppet at inilantad ang isang butas. Ang mga piraso ng Ancient Dao Aura ay kumalat. Ito ang pasukan patungo sa huling layer. Kapag pumasok si Wang Lin, maaabot niya ang lugar kung saan matatagpuan ang puso ni Yemo. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng mga alon sa langit. Mula sa malayo, ilang sinag ng liwanag ang naglapit at isang makapangyarihang divine sense ang kumalat. Ang pagbabagong ito ay nakahatak ng pansin ni Wang Lin. Tumingala siya sa langit at unti-unting naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Nahabol na siya ni Old Ghost Zone. Maaari kang bumaba. Nangako ako na tutulungan kita, kaya't magpapatuloy ako. Naglabas ng hininga si Dao Master Blue Dream at kumalat ang asul na liwanag mula sa kanyang katawan. Tumingin siya sa langit na may matinding hangarin sa laban. Tahimik na nag-isip si Tuo Senador at tumingin kay Wang Lin. Hindi siya nagsalita, ngunit may narinig na pop na tunog sa loob ng kanyang katawan. Tumingala siya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Si Uncle Ma ay kikilos din at tutulong upang maantala kita ng sapat na oras. Nagbigay ng mapait na ngiti si Yun Yifeng habang kumuha ng maraming pildores at nilunok ang mga ito. Ipinagpag niya ang kanyang kanang kamay at nagbigay ang kanyang katawan ng liwanag mula sa 5 elemento. Dahan-daang nagsimulang lumitaw ang isang kasuotan ng armor. Ipinagpag ni Tang Shan ang kanyang kanang kamay nang hindi nagsasalita. 7 gintong pintuan ang lumitaw sa paligid nilang lahat. Huminga siya ng malalim at tumingin sa langit. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya kayang kontrolin ang Yi Si Puppet maliban kung naruroon siya, at kailangan itong sumunod sa kanya. Kaya't kung wala siya roon, walang epekto ang Yi Si Puppet. Makalipas ang ilang sandali, yumuko si Wang Lin ng malalim sa lahat. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para magpahayag ng mga salita. Kailangan niyang makuha ang huling pamana ni Yemo bukod sa kaliwang mata. Pagkatapos, kailangan niyang lisanin ang ika-4 na bulaklak at hanapin ang tunay na pintuan sa ika-5 bulaklak. Gayunpaman, ang kondisyon ay kailangang magawa ito bago mahabol ni Old Ghost Zone, ngunit malapit na siya. Huminga si Wang Lin ng malalim at hindi na nagatubili. Tumakbo siya patungo sa gumuho na bundok. Pagkatapos niyang mawala, ang langit ay kumulog at ang anyo ni Old Ghost Zone ay lumitaw sa hangin. Ang 7 kulay na liwanag ay pumulibot sa kanyang katawan. Ito ay dahil nakainan niya ang 7-colored Daoist. Bagamat hindi nagsanib ang 2 kaluluwa, malaki ang benepisyo sa kanya. Pinapayagan siyang gamitin pa ang mas maraming bahagi ng kanyang cultivation. Pati na rin siya ay kakaiba kumpara sa 7-colored Daoist. Siya ay kaluluwa ng 7-colored Celestial Sovereign at si Old Ghost Zone. Si Old Ghost Zone ay may mataas na antas ng cultivation, pagkatapos ay nakuha niya ang Dao ng 7-colored Celestial Sovereign. Ngayon, dahil kinain niya ang 7-colored Daoist, ang antas ng cultivation niya ay halos kasing taas ng 7-colored Celestial Sovereign noong nakaraan. Lahat kayo ay mga langgam, magtago na. Ang boses ni Old Ghost Zone ay umugang at kumalat sa buong layer. Ang lupa ay gumuho at ang langit ay napunit. Sa huling layer ng sinaunang libingan, si Wang Lin ay lumitaw. Pagkabanggit na siya ay lumitaw, bahagya niyang narinig ang tunog ng isang puso na tumibok. Ang tunog na ito ay pumasok sa kanyang isipan ngunit hindi ito nagdulot ng tibok sa kanyang puso. Sa halip, nagdulot ito ng kaguluhan sa kanyang puso, para bang may 2 magkaibang tibok na umuukit sa kanyang mga tainga. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang tinitingnan niya ang paligid. Ang huling layer na ito ay walang lupa o langit. Tanging mga ugat na parang mga ugat ng dugo na may kapal na libu-libong talampakan ang naruroon. Sa tuwing maririnig niya ang tibok ng puso, gumagalaw ang mga ugat na ito. Sa kanyang divine sense, malinaw na nakita ni Wang Lin ang isang dambuhalang puso kung saan nakakabit ang lahat ng mga ugat na ito. Tuwing tumitibok ang puso, nakaramdam si Wang Lin ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Para bang ang kanyang puso ay babagsak. Ang lahat ng ito ay kaunti lang na naiiba kumpara sa nakita niya noong una niyang nakuha ang pamana, ngunit ang pangkalahatang ideya ay pareho. Sa totoo lang, noong una, nagkaroon siya ng mahina na sulyap dito, at ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa lugar na ito. Alam ni Wang Lin na mahalaga ang oras. Hindi niya alam kung gaano katagal makakapag-antala sina Blue Dream at ang iba pa kay Old Ghost Zone. Bawat hininga ng pagkaantala ay nangangahulugang mas malapit ng mahulog si Old Ghost Zone.
Ngayon, hindi na niya kayang pagmasdan ng maigi ang likuran niya. Kailangan niyang magpatuloy. Tumakbo siya ng pinakamabilis niya habang dumadaan sa mga ugat ng dugo. Sa kabutihang palad, walang mga hayop dito. Hindi siya nakatagpo ng anumang sagabal habang dumadaan siya ng walang katapusang distansya. Ngunit tila nararamdaman ng puso ang kanyang pagdating at tumitibok ito ng mas mabilis. Ang mga tibok mula sa puso ay hindi tumutugma sa tibok ng puso ni Wang Lin. Dahil dito, napakaputla ng mukha ni Wang Lin at nagdulot ito ng hindi matiis na sakit sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa puso, lalo pang tumindi ang pakiramdam. Hanggang sa ang tibok ng puso ay naging parang lumaragas ang kulog. Ang tunog nito ay parabang isang karayom ang tumutusok sa puso ni Wang Lin. Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang sakit. Gayunpaman, ang kakaibang pagbabagong ito ay walang epekto sa Yeezy Puppet na sumusunod kay Wang Lin. Nakausli pa rin ang mahabang dila nito, at ang tingin nito ay naging mas matalim. May pakiramdam ng inis mula dito. Kahit na ang sakit ay matindi, hindi tumigil si Wang Lin. Kumilos siya tulad ng hangin. Ang sakit ay halos umabot sa sukdulan ng pagpapapinsala nang makarating siya sa gitna ng huling layer. Nakita niya ang dambuhalang puso at nakita ang mga hindi mabilang na ugat na nakakabit dito, na umaabot sa lahat ng direksyon. Ang mga ugat ay gumagalaw alinsunod sa mga tibok ng puso. Pagdating dito, ang tibok ng puso ni Wang Lin ay naging higit na hindi tumutugma sa dambuhalang puso. Bumuga siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Ito ay tanda na malapit nang sumabog ang kanyang puso. Sa loob ng katawan ni Wang Lin, ang lahat ng kanyang mga ugat ay namaga at ang daloy ng dugo ay minsan mabilis, minsan mabagal. Kasama ng hindi regular na tibok ng puso, lahat ng ito ay mga palatandaan na malapit nang sumabog ang kanyang puso. Hindi ito isang spell, kakayahan, o Dao spell. Ito ay ang tibok ng puso na lubhang nakamamatay. Kahit na ang ancient Dao body ni Wang Lin ay hindi kayang tiisin ito maliban kung wala siyang puso. Mapatla ang mukha ni Wang Lin at ang kanang kamay niya ay tinanganan ng kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang hindi regular na tibok ng kanyang puso at ang vibrations mula dito ay nagdulot sa kanyang kamay na manginig. Napaatras si Wang Lin at kumapit sa ngipin at sumigaw. Bumuga siya ng dugo at nakarating sa tabi ng dambuhalang puso. Ang katawan niya ay gumagalaw kasabay ng tibok ng puso. Pinilit ni Wang Lin na pigilin ang sakit at naupo sa ibabaw ng puso. Pumikit siya at nakatuon ng isipan sa kanyang puso. Ye mo, inangkin ko ang iyong orihinal na kaluluwa, ang iyong linya ng dugo, at ang iyong mga braso. Narito ako upang pagmamayari ang iyong puso upang kumpletuhin ang pamana. Kung papayag ka, itigil ang pagkakaroon ng disorderly na tibok ng puso at pagtugma ng tibok sa akin. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense papunta sa puso. Ngunit, sa sandaling kumalat ang kanyang divine sense, ang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis at mas malakas. Ayaw nitong magtugma kay Wang Lin at naglabas ng isang malupit na puwersa ng pagtanggi. Pumasa na ako sa karamihan ng 3 pagsubok at 7 kalamidad at nakuha ang pag-aproba ng sinaunang ninuno. Nakuha ko ang higit sa kalahati ng iyong mga pamana, at ngayon ang puso na lang ang natitira. Alam ko na ayaw mo, ngunit patay ka na. Patay ka na, kaya ibigay mo sa akin ang iyong pamana at tutuparin ko ang iyong huling mga hiling. Pangalagaan ko ang iyong mga kamag-anak sa Immortal Astral Continent at pangangalagaan ko sila. Nilabanan mo ang 7-colored Celestial Sovereign at natalo. Ako, si Wang Lin, ay makikipaglaban sa kaluluwa ng 7-colored Celestial Sovereign. Manalo o matalo, ipagpapatuloy ko ang laban na iyon mula noon. Biglang tumigil ang tibok ng puso sa ilalim ni Wang Lin at nagpakita ng mga palatandaan ng pagpapatahimik. Ngunit unti-unting nagsimula itong tumibok ng malakas muli. Kasabay nito, isang malupit na divine sense message na puno ng matinding galit ang dumaan sa isipan ni Wang Lin. Ibalik mo sa akin ang aking kaliwang mata. Biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at sinabi, tutulungan kita na mahanap ang iyong kaliwang mata. Ito ang pangako ko sa iyo. Nang sabihin ito, ang puso sa ilalim niya ay tumigil na sa hindi pagtugma sa kanyang tibok ng puso. Piniling itong tumugma sa tibok ni Wang Lin. Isang makapangyarihang ancient Dao aura ang biglang lumitaw at pumasok sa katawan ni Wang Lin habang ang tibok ng puso ay tumutugma sa kanya. Habang dumadaloy ang aura kay Wang Lin, ang kanyang mga damit ay mabilis na lumipad na parang isang malakas na hangin na humahampas sa kanya. Ang 8 sinaunang bituin ng Diyos sa pagitan ng kanyang mga kilay ay mabilis na umiikot at nagpapakita ng mga senyales ng pagbuo ng ika-9 na bituin. Kabanata 1776 Pagtutulungan laban kay Old Ghost Zone. Ang malakas na aura na pumasok kay Wang Lin mula sa puso sa ibaba ay ramagasa sa kanyang katawan na parang kulog. Ito ay bumalot sa kanya at ipinaramdam sa kanya na siya ay nasa loob ng isang malupit na bagyong. Ang mga bituin ng 3 angkan ay mabilis na umiikot at nagpakita ng mga palatandaan na malapit nang maabot ang 9 na bituin. Ang malaki at matandang puso ay sumabay sa pagtibok ng puso ni Wang Lin. Naramdaman pa ni Wang Lin na ang pusong ito ay parang kanya na.
Ang malaki at matandang puso ay sumunod sa ritmong pagtibok ng kanyang sariling puso. Lalong lumakas ang pakiramdam na ito. Sa huli, hindi na narinig ni Wang Lin ang iba pang tunog kundi ang pagtibok ng mga puso. Ang tunog na ito ay nakapagbigay sa kanya ng labis na ginhawa. Ang mainit na pakiramdam ay unti-unting nagpapawala ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng kaliwanagan ang pumasok sa isipan ni Wang Lin. Ang pagkaintindi ay nagmula sa pagtibok ng puso. Sa huling layer ng Ancient Tomb, naramdaman ni Wang Lin na ang kanyang puso ay tinutusok at malapit ng sumabog. Nahulog ang isip ni Wang Lin sa isang paraan ng pag-atake na hindi isang spell, kakayahan, o daw. Pinayapa niya ang sarili. Upang maapektuhan ang pagtibok ng puso ng iba gamit ang iyong sariling puso at baguhin ang ritmo ng kanilang pagtibok ng puso hanggang mag-collapse ang kanilang puso, o kaya gawin itong sumabay sa iyo upang makontrol at manipulahin ito upang magdulot ng nakamamatay na puwersa. Ang mga pamamaraang ito ay mahirap depensahan. Marahil ay magagamit ko ang pagkaintinding ito upang makalikha ng isang spell na magmamay-ari ako. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, kumikislap ito. Habang tinatanggap niya ang aura mula sa puso, sinuri niya ang posibleng epekto ng ideyang ito. Ang pagtibok ng puso ay parang tunog, ngunit ang tunog na ito ay nangangailangan ng tulong upang kumalat. Ang aking Thunder Origin ay makakagawa ng malalakas na rumble at makakuha ng katulad na epekto. Kung i-concentrate ko ang Thunder Essence ko sa aking puso upang matulungan ang aking pagtibok ng puso na kumalat mula sa katawan, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Kailangan ko pa rin ang tulong ng aking Dream Dao. Ang tunog mula sa aking pagtibok ng puso at ang Dream Dao ay papasok ng sabay. Magdudulot ito ng mga ilusyon habang nagbabago ang kanilang pagtibok ng puso, at maaaring magdulot ito ng ilang epekto. Lalong kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Kung pagsasamahin pa ang aking Ethereal Fire, kapag ang pagtibok ng puso ay nagdulot ng iritasyon sa kanilang puso, ang Ethereal Fire ay makakapagsunog. Pumikit si Wang Lin at ipinagpatuloy ang pagsusuri ng mga posibleng epekto. Nasa likod niya ang Yeezy Puppet, at ang titig nito ay lalong naging marahas. Nagsimula itong maglabas ng mga hindi malay na hiyaw. Habang ang puso ni Wang Lin at ang puso ni Yemo ay nagsasama at iniisip ni Wang Lin ang bagong spell, ang pangalawang huling layer ng Ancient Tomb ay Ramagasa. Sa sandaling iyon, isang malupit na laban ang nangyayari. Isang malakas na kalabog ang narinig, na parang ang buong mundo ay napapagiba. Isang malakas na hangin ang nagtapon kay Tang Feng sa kalangitan at nahulog siya sa nabagsak na lupa. Ang isang malaking alikabok ay tumaas sa hangin. Ang mukha ni Tang Feng ay mapatla habang pilit siyang bumangon. Dumadaloy ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig, nanginginig ang kanyang puso, at siya ay malubhang nasugatan. Hindi kalayuan sa kanya, si Yun Yifeng ay nakapikit ang mga mata. Ang kanyang mga sugat ay malubha. Nang nilingan ni Old Ghost Zan ang kanyang kamay, ang mga sugat ni Yun Yifeng ay sumabog at halos mamatay siya. Nandoon din si Tuo Senador, na napapalibutan ng tatlong itim na battle na mga salita at ganap na nabaon sa loob. Ang kalangitan ay madilim at ang mga bagyo ay humahagupit. Maraming mga figure ang naruroon sa mundong iyon. Ang Black Tortoise General at ang Vermilion Bird General ay nakikipaglaban sa dalawang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad mula sa Planet 5 Elements. Ang kanilang laban ay matindi at mahirap magtakda ng nagwagi. Subalit, kumpara sa kanila, ang tunay na laban ay nangyayari sa malayo. Doon naruroon si Old Ghost Zon, at nakikipaglaban si Dao Master Blue Dream at ang matandang lalaki na tinatawag na malaban kay Old Ghost Zon. Ang ekspresyon ni Dao Master Blue Dream ay malungkot at medyo hindi matatag ang kanyang mga hakbang. Karamihan sa kanyang mga spell ay pangdepensa, at hindi siya makalapit kay Old Ghost Zon. Ang matandang lalaki na tinatawag na Ma ay may malungkot na titig, ngunit ang kanyang mga atake ay nagdudulot ng pagyanig sa mundo. Kailangan niyang kumilos. Dumating siya rito kasama ang mga cultivator mula sa Planet 5 Elements dahil sa kahilingan ni Zuan Luo. Kung hindi siya kikilos, maaari niyang ikagalit si Zuan Luo, na magreresulta sa hindi niya pag-alis sa mundong ito ng yungib. Ang mga mata ni Old Ghost Zon ay puno ng kalamigan. Kung hindi dahil sa dalawang ito na humaharang, maaari niyang pumasok sa huling layer at patayin si Wang Lin upang makuha ang ikatlong kaluluwa. Subalit, mahirap pakitunguhan ng dalawang ito. Nais nilang magtiis ng mga sugat upang siya ay madilay. Dahil dito, kahit siya ay hindi nakapagtuloy agad sa huling layer sa maikling panahon. Habang ang tatlo ay nakikipaglaban, ang matandang lalaki na tinatawag na Ma ay ilang hakbang na umatras. Ang kanyang mukha ay medyo mapatla at mabilis siyang nagpadala ng isang mensahe ng Divine Sense. Kapatid na Cultivator Blue Dream, gagamitin ko ang isang malakas na spell. Sa sandaling ipinadala niya ang mensahe ng Divine Sense, itinaas ni Dao Master Blue Dream ang kanyang kamay at ang asul na liwanag ay bumalat sa kanya habang siya ay sumugod kay Old Ghost Zon. Isang malakas na kalabog ang umalingaw habang pinaikot ni Old Ghost Zon ang kanyang kanang kamay. Ang salitang, battle, ay lumitaw at mabilis na pinalaki.
Isang napakalakas na puwersa ang kumalat, at ang asul na liwanag ay na-distort bago mabilis na nag-collapse. Pati ang alitaptap ay nang ahas na makipagkumpetensya sa maliwanag na buwan. Isang malamig na tinig ni Old Ghost Zon at inikot ang kanyang manggas habang sumugod sa matandang lalaki na tinatawag na Maria. Wala siyang alala kay Blue Dream. Sa katunayan, hindi pa si Blue Dream nakakaranas ng arcane tribulance. Ang matandang lalaki na tinatawag na Ma ay hindi katulad ng iba. Kung ayaw ni Old Ghost Zon na maabala, kailangan niyang seryosong sugulin ang matandang lalaki na tinatawag na Ma. Ang matandang lalaki na tinatawag na Ma ay umatras at itinutok ang kanyang daliri sa langit. Papunta na siyang gumamit ng spell nang makita niyang dumaan si Old Ghost Zon sa tabi ni Blue Dream at patungo sa kanya. Agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi kayang harangan ni Blue Dream kahit isang saglit. Ngunit, kahit siya o si Old Ghost Zon, pareho nilang namaliit si Blue Dream. Isa siya sa mga 5 master ng Ancient Star System at isang tao na kahit ang Sovereign ay natatakot. Bagamat hindi siya dumaan sa arcane tribulance, mayroon siyang sariling mga paraan. Sa sandaling iyon, kinagat ni Dao Master Blue Dream ang dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo. Ang essence ng dugo ay nagsanib sa bumagsak na asul na liwanag at bumuo ng isang Ancient Zither. Ang Ancient Zither ay nagbigay ng isang makalumang aura, na parabang ito ay umiiral na ng maraming taon. Hindi ito nakikita at nakatago sa dugo ni Dao Master Blue Dream sa loob ng maraming taon. Nang ito ay ipakita muli sa mundo, ipinakita nito ang kanyang kapangyarihan. Ang Ancient Zither na ito ay ang pinakamakapangyarihang yaman ni Dao Master Blue Dream at ang kanyang lihim. Ito ang tunay na dahilan kung bakit natatakot ang Sovereign kay Dao Master Blue Dream. Ang Zither na ito ay ginamit lamang isang beses sa laban na nagbigay kay Dao Master Blue Dream ng kasikatan. Ang himig mula sa Zither ay naglibing ng maraming katawan. Bagamat hindi siya dumaan sa arcane tribulance, ang pagsusumikap at sakripisyo na inilaan niya sa pagpapabuti ng Zither na ito ay higit pa sa pagdaan sa arcane tribulance. Ang Zither ay may misteryosong pinagmulan. Parang hindi ito kabilang sa mundong yungib. Nang lumitaw ang Ancient Zither, ang mga mata ni Blue Dream ay puno ng kalungkutan. Miss na miss niya ang kanyang asawa. Bagamat ang kanyang asawa ay nasa loob ng kanyang storage space, hindi niya ito magawang paggalingan. Sa isang buntong hininga, umupo si Blue Dream sa likod ng Zither at maingat na pinisil ang mga string. Zeng! Ang tunog ng Zither ay umalingaw. Si Old Ghost Zon, na dumaan lang sa tabi ni Blue Dream, ay biglang umatras ng 3 hakbang sa gilid at lumingon. Sa sandaling tumingin siya, ang tunog ng Zither ay kumalansang. Ang tunog mula sa Zither ay mula kay Blue Dream at bumalot kay Old Ghost Zon, pinapalakas ang kanyang landas ng pag-urong. Ang mga mata ng matandang lalaki na tinatawag na Ma ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Tumingin siya kay Dao Master Blue Dream at ang kanyang mga mata ay kumurot. Hindi niya nakilala ang Zither, ngunit tiyak niyang hindi ito ordinaryo. Sa sandaling iyon, hindi na siya nagatubili at itinutok ang kanyang kanang kamay sa langit. 5-element Golden Celestial. Condense, Golden Sky. Walang katapusang gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan ng matandang lalaki na tinatawag na Ma at kumalat patungo sa langit. Ang bumagsak na kalangitan ay nabalot ng gintong liwanag. Tulad ng 9 na awit at 3 tanda. 5-element Earth Celestial. Condense, Black Earth. Itinutok ng matandang lalaki na tinatawag na Ma ang kanyang kaliwang kamay patungo sa lupa. Ang lupa ay rumagsa at naging itim. Ang mga ito ay kumalat ng mabilis hanggang ang lahat ay naging itim. Matapos gamitin ang 2 5-element spells, ang matandang lalaki na tinatawag na Ma ay labis na napagod. Ayaw na niyang gumamit pa ng marami, at ang mga kamay niyang itinuro sa langit at lupa ay biglang kumilos. Sa sandaling iyon, ang tunog ng Zither ni Dao Master Blue Dream ay naging mas matindi at puno ng nakamamatay na intensyon, naganap na pinapaligiran si Old Ghost Zon. Ang mga mata ni Old Ghost Zon ay kumislap at pinaikot ang kanyang kanang kamay. Ang gintong salitang, battle, ay lumitaw. Ang salita ay bumagsak at niyugyug ang pagkakasil sa paligid niya. Biglang lumakas ang tunog ng Zither at ang mga alon ay umalangaw habang tinatangka nitong labanan ang pagbagsak ng salitang, battle. Kasabay nito, ang spell na ipinadala ng matandang lalaki na tinatawag na Ma ay gumalaw patungo kay Old Ghost Zon. Ang gintong kalangitan ay rumagsa at isang gintong kamay ang lumabas patungo kay Old Ghost Zon. Pagkatapos ng ilang sandali, isang itim na kamay ang sumulpot mula sa itim na lupa. Katulad ng gintong kamay, dahan-dahan itong lumapit kay Old Ghost Zon. Isang kislap ng lamig ang kumislap sa mga mata ni Old Ghost Zon, at sa sandaling lumapit ang mga spells, hinaplos niya ang kanyang noo. Isang malabong anino na parabang isang kaluluwa ay lumitaw sa likod ni Old Ghost Zon. Ang anino ay may suot na kapan at tinakpan ang lahat ng nasa ilalim ng mga mata, tanging pares ng malungkot na mata at mahabang buhok ang makikita. Ito ang kaluluwa ng 7-colored Celestial Sovereign na nahati mula sa katawan ni Old Ghost Zon.
Ang kaluluwa na may suot na kapa ay iniangat ang mga braso at ang kanyang buhok ay hamampas sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay sumalpok sa gintong at itim na mga kamay. At sa sandaling iyon, ang Ancient Dao Aura ay kumalat mula sa pasukan ng huling layer. Ang tunog ng pagtibok ng puso ay nagsimulang umalangaw-ngaw. Ito ang pagtibok ng puso ni Wang Lin. Kabanata 1777 Pintig ng Pusong Thunder. Lumabas ang 7 kulay na kaluluwa ni Old Ghost Zon. Ang kapa nito ay bumalot sa kanya at sumalupok sa gintong at itim na mga braso na nagmula sa langit at lupa. Ang malalakas na alingaw-ngaw ng kulog ay kumalat. Si Old Ghost Zon ay labis na malakas. Kahit na walang 7 kulay na kaluluwa, isa siyang cultivator na malapit nang umabot sa rurok ng Arcane Tribulan. Isang hakbang lamang siya mula sa unang yugto ng Void Tribulan. Higit pa rito, ang kanyang kaluluwa ay napili upang pagsamahin sa 7 kulay na kaluluwa. Dahil dito, ang kanyang antas ng cultivation ay malapit ng magkapareho sa 7-colored Celestial Sovereign. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan at kaluluwa ay naghihiwalay. Inilayag ng 7 kulay na kaluluwa ang kanyang braso at bumagsak ang gintong kamay mula sa langit. Kasabay nito, ang itim na kamay mula sa lupa ay nayanig at nagkabasag. Kahit ang seal ng Zither ni Dao Master Blue Dream ay nawala ng walang bakas sa ilalim ng epekto nito. Dumura ng dugo si Dao Master Blue Dream. Ang Zither ay umugang at siya ay malubhang nasugatan. Ngunit hindi siya nagatubili at muling pinatugtog ito, at ang dalawang puwersa ay bumangga patungo kay Old Ghost Zon. Pati na rin ang matandang lalaki na tinatawag na Ma ay nakaramdam ng matinding pagbalik mula sa 7 kulay na kaluluwa na nagwasak sa kanyang spell. Damaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at siya ay naitulak pabalik ng mahigit 1,000 talampakan. Gayunpaman, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umiwas, muling humarap upang mag-charge. Kasabay ng paghihiwalay ng 7 kulay na kaluluwa at ni Old Ghost Zon, lumipad si Old Ghost Zon patungo sa dalawang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad mula sa Planet 5 Elements. Sila ay nakikipaglaban sa Black Tortoise General at Vermilion Bird General. Ang Black Tortoise at Vermilion Bird ay nagkasundong makipagtulungan kay Old Ghost Zon, o baka pinilit lang. Naniniwala sila na ang pakikinig kay Old Ghost Zon ang tanging opsyon nila dito, at naniniwala pa silang si Old Ghost Zon ay magiging bagong 7-colored Celestial Sovereign. Sa sandaling iyon, lumapit si Old Ghost Zon at inalog ang kanyang manggas. Dalawang karakter na, Battle, ang lumipad at sumabog sa dalawang kalalakihan mula sa Planet 5 Elements. Sila ay malubhang nasugatan at napilitang umatras. Isang nakakagulat na intensyon ng labanan ang sumabog mula kay Old Ghost Zon. Siya ang lumikha ng Battle Scrolls at siya ang may-ari ng Battle Essence. Kung hindi dahil sa pagsasanib ng kanyang kaluluwa sa 7 kulay na kaluluwa, na nakaapekto sa kanyang personalidad, hindi siya mag-aalangan. Ngayon na ang kanyang katawan at kaluluwa ay naghihiwalay, marami sa mga epekto nito ang nawala, at bumalik siya sa kanyang dating matinding paraan ng pakikidigma. Ang matinding paraan ng labanan. Kayong dalawa, magmadali kayong pumunta sa pasukan at patayin si Wang Lin. Inalog ni Old Ghost Zon ang kanyang manggas at mabilis na tumakbo ang dalawang general gamit ang puwersang ito. Tumakbo sila patungo sa pasukan ng susunod na layer na nabuo matapos bumagsak ang bundok. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya at dumating ang matandang lalaki na tinatawag na Maria. Nagkatinginan sila at parang may ramagasa na mga alingaw-ngaw ng kulog sa pagitan nila. Habang magkatitigan, nagsimula silang maglaban. Kung ikukumpara sa matandang lalaki na tinatawag na Ma, mas balisa si Dao Master Blue Dream, ngunit ang buong atensyon niya ay nakatutok sa pagtugtog ng Zither upang aisil ang 7 kulay na kaluluwa. Wala siyang panahon upang pigilan ng Black Tortoise at Vermilion Bird na guluhin si Wang Lin. Hindi nawala ng malay si Tang Shan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumalon sa ere upang harangan ng Black Tortoise at Vermilion Bird. Hindi kalayuan, si Tuo Senador ay nasil ng 3 battle characters. Sa sandaling ito, siya ay umatungal at binasag ang mga karakter na pinahina niya. Nang bumagsak ang seal, nagmadali siyang tumakbo patungo sa Black Tortoise at Vermilion Bird. Gayunpaman, siya at si Tang Shan ay hindi pa rin kasing bilis ng dalawang general. Nang dumating ang dalawa sa bumagsak na bundok at malapit ng pumasok, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Ang pinakamabilis na tao ay ang Black Tortoise. Siya ay 30 talampakan na nangunguna sa Vermilion Bird. Nang malapit siya, narinig niya ang pagtibok ng puso na umaalingaw tulad ng kulog. Nagdulot ito ng kaguluhan sa kanyang sariling puso. Ang biglaang pintig na ito ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Nagbago ang ekspresyon ni Black Tortoise General at ang malalakas na alingaw ng kulog ay umabot sa kanyang mga tainga. Ang matinding sakit mula sa kanyang dibdib ay parang may malaking kamay na sumugod papasok at sasakmalin ang kanyang puso. Pagdating ng matinding sakit, umatungal si Black Tortoise General at huminto sa paggalaw. Nang papalabas na siya, isang itim na kamay ang lumitaw mula sa walang hangganan at piniga ang kanyang dibdib.
Bumangga ito, dumura ng dugo si Black Tortoise General at itinulak pabalik patungo kay Vermilion Bird sa likod niya. Nagulat saglit si Vermilion Bird General at narinig din ang pintig ng puso. Nagdulot ito ng kaguluhan sa kanyang puso at nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Pamatla ang kanyang mukha at hindi nag-atubili na umatras. Gayunpaman, sa sandaling umatras siya, isang matalim na roars na puno ng kalupitan, kabagsikan, at uhaw sa dugo ang narinig mula sa pasukan. Isang anino ang lumabas at lumitaw sa harap ni Vermilion Bird General. Ang Vermilion Bird General ay tanging nakita na lang ang itim na anino bago siya dumura ng dugo. Sumalpok ang itim na anino sa kanya at siya ay itinapon pabalik sa isang arko. Ngunit ang itim na anino ay sinundan agad ang Vermilion Bird General at niyakap siya. Ibinukas ng anino ang matalim nitong ngiti at kinagat ang leeg ng Vermilion Bird General. Ang malupit na sigaw ng Vermilion Bird General ay nakakatakot, at mabilis siyang niluma habang maraming dugo ang sinipsip mula sa itim na anino. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Sobrang bilis na mahirap ipaliwanag. Habang nasa hangin pa, itinataas ng itim na anino ang kanyang mga paa at itinutulak si Vermilion Bird General mula sa kanya. Naitulak si Vermilion Bird General papunta sa lupa habang ang itim na anino ay gumamit ng puwersang ito upang lumipad papataas. Ito ang Yeezy Puppet. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagdulot kay Tang Shan at Fu Senador na huminto. Nakakuha rin ito ng pansin mula sa matandang lalaki na tinatawag na Ma, Daw Master Blue Dream, at Old Ghost Zone, pati na rin ang 7 kulay na kaluluwa. Habang ang lahat ng mga mata ay nakatutok, unti-unting lumitaw ang anyo ni Wang Lin mula sa pasukan ng huling layer. Ang bawat isa na nakakita kay Wang Lin ay napalunok ng hininga dahil labis na nagbago ang kanyang anyo. Nakasuot pa rin siya ng puti, ngunit ang sariwang mga mantsa ng dugo sa kanyang damit ay nakakagulat. Ang kanyang buhok ay puti pa rin, ngunit magulo, at ang ilang bahagi ng kanyang buhok ay nakalugmok sa kanyang balikat. Ang kanyang puting buhok at damit ay hindi nagbago, ngunit ang balat sa ilalim ng kanyang mga damit ay natakpan ng mga nakakagulat na mga ron. Ang mga ron ang ito ay kumikislap sa balat ni Wang Lin at naglalabas ng makalumang aura. Ang kanyang mukha ay puno ng mga ron. Ito ay mukhang magaspang, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pilak na liwanag. Ang aura na inilalabas niya ay nagmumukhang parang may paghamak sa buong mundo. Ang mga pilak niyang mata ay nagpakita ng kalamigan at walang awa. Mayroon ding isang pakiramdam ng killing intent sa mga pilak na mata na nagpapachill sa puso ng sinuman. Ang pinaka-nagulat kay Fu Senador ay ang pagkakaroon ng 9 na bituin na umiikot sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Sa kanyang kanang mata, may 9 ding Ancient Devil Stars. Ang kanyang kaliwang mata lamang ang may 8 Ancient Demon Stars. Ang dugo mula sa kanyang kaliwang mata ay damaloy at tumulo sa kanyang puting damit mula sa kanyang pisngi. Nakuha mo ang lahat ng pamamana ni Ye Mo. Nagbago ang ekspresyon ni Old Ghost Zone. Nakaramdam siya ng panganib mula kay Wang Lin, at ang pakiramdam na ito ay nagpatibok sa kanyang puso. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang lahat na nakakita sa pilak na mga mata ni Wang Lin ay nayanig. Mas magaan kay Daw Master Blue Dream kaysa sa iba. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakatatandang kapwa ni Wang Lin. Ngunit ang matandang lalaki na tinatawag na Ma ay naramdaman ng pintig ng kanyang puso nang makita ang pilak na mga mata. Pilak na mata. Ayon sa sabi-sabi, kapag ang Celestial Ancestor ay bumaba, mayroong 9 na awit at 3 tanda. Ang gintong kalangitan ay isa sa mga tanda. Mayroon ding sabi na ang 9 na awit at 3 tanda ay nangyayari kapag ang Ancient Ancestor ay bumaba. Ang 9 na awit ay para sa mga sinaunang nilalang, at ang 3 tanda ay para sa mga Celestial. Narinig ko noon na ang 2 sa mga 9 na awit ay pilak na mata at gintong katawan. Ito. Paano ito nangyari? Nakakuha lang si Wang Lin ng pamamana ni Ye Mo, paano siya magkakaroon ng pilak na mata? Wala ring pilak na mata si Ye Mo. Habang lahat ay naguguluhan, si Xuan Luo ay tumingin kay Wang Lin mula sa pasukan ng huling layer na may kasabikan sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang pilak na mga mata sa huling layer sa unang pagkakataon, isang malaking alon ang gumalaw sa kanyang puso. Nang makita niya itong muli ngayon, ganun pa rin siya. Ang dugo ng kaluluwa ng Ancient Ancestor ay nagbigay sa kanya ng unang awit ng 9 pilak na mata. Habang ang lahat ay naguguluhan, ang mata ni Wang Lin ay dumaan sa lupa at tumigil sa sandaling nakatagal sa kung saan si Xuan Luo. Sa kanyang pilak na mata, mahina niyang nakita ang isang bagay, ngunit maliban sa kanya, walang nakakaalam kung ano ang nakita niya. Matapos ang kanyang pagtingin, tumingin siya sa 7 kulay na kaluluwa na naghihiwalay kay Old Ghost Zone. Habang tinitingnan ng katawan na natatakpan ng kapa, itinutok ni Wang Lin ang kanyang daliri patungo sa kaluluwa. Sa sandaling tinuro niya ito, ang tunog ng pagtibok ng puso ay kumalat tulad ng kulog. Ang tunog na ito ay nagmula sa puso ni Wang Lin at mabilis na bumalat sa buong mundo. Nagbago ang ekspresyon ni Old Ghost Zone at agad na lumipad patungo sa 7 kulay na kaluluwa. Bago ang mga mata ni Wang Lin, nagsanib sila.
Hindi siya tumigil upang pigilan ito, at wala na siyang kailangang pigilan. Matapos magsanib, ang 7 kulay na kaluluwa ay bumalot kay Old Ghost Zone at tinakpan ng langit sa likuran niya. Nagsminjisi siya at nag-charge patungo kay Wang Lin. Ang Dao Master Blue Dream at ang matandang lalaki na tinatawag na Ma ay handang tumulong nang magtangkang makapasok si Wang Lin, ngunit ang mga salita ni Wang Lin ay kumakalma na tumunog sa pagitan ng mga pintig. Dalawang senior, maghihirap na kayo, tapusin ko na ang laban na ito. Malinaw na nakita ni Wang Lin na sila ay nasugatan, at nais niyang malaman kung gaano siya kalakas matapos makuha ang pamamana. Pagkatapos niyang magsalita, ang pintig ng puso niya ay naging dambuhalang hangin. Ang malalakas na alingawngaw ng kulog ay nakaapekto sa pintig ng puso. Habang papalapit si Old Ghost Zone, ang dambuhalang tunog na ito ay pumasok sa kanyang katawan at nakaapekto ng diretso sa kanyang puso. Biglang huminto si Old Ghost Zone at isang matinding sakit ang dumating mula sa kanyang puso. Ang pintig ng kanyang puso ay naging magulo na parang ang kanyang puso ay babagsak. Ano klaseng spell ito? Nagbago ang ekspresyon ni Old Ghost Zone. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at pinigay ito sa kanyang dibdib upang pigilan ang sakit sa kanyang puso. Kabanata 1778 Sinaunang Dao, walang mga celestial. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga celestial. Ang cultivation ni Wang Lin ay unti-unting nawala at ang kanyang mga essences ay nagtago. Sa kasalukuyan, ang buong katawan niya ay naglalabas ng matinding aura ng Sinaunang Dao. Dati, nakipaglaban ng 7 kulay na Celestial Sovereign kay Yemo, at sa huli, namatay si Yemo, isang kalungkutan. Ngayon, ipagpapatuloy ko ang labanan na iyon sa iyo. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at walang awa niyang hinubog ang isang kamao. Ang mga tunog ng pagpipiglas mula sa kanyang kamay ay narinig. Kumislap ang mga pilak na mata ni Wang Lin habang inalag niya ang kanyang manggas at naglakad patungo kay Old Ghost Zone. Habang papalapit, ang pintig ng puso ni Wang Lin ay kumalabog, na nagdulot ng kaguluhan sa puso ni Old Ghost Zone. Nakaramdam si Old Ghost Zone ng sakit sa kanyang dibdib, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Sa kalangitan, ang Yeezy Puppet ay naging itim na ulap at dumaan patungo kay Old Ghost Zone. Pintig ng puso, echo ng kulog. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, at habang nagsasalita siya, ang pintig ng puso na parang kulog ay naging mas mabilis. Habang ang pintig ng puso ay malupit na bumangga, umatungal si Old Ghost Zone. Hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang puso at tumakbo patungo kay Wang Lin. Isip na nalilito, gumuho sa isang hakbang. Kumislap ang killing intent sa mga mata ni Wang Lin at siya ay umatungal. Lahat ng tunog sa mundo ay tila nagtipon sa katawan ni Old Ghost Zone. Nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagbagsak ang kanyang puso. Ang ekspresyon ni Old Ghost Zone ay naging matindi at kinagat niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang dibdib ay gamulong habang ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang kanyang puso at pigilan itong magpintig. Nipis ang mata ni Wang Lin at siya ay humakbang pasulong. Ang kanyang kanang kamay ay naging kamao at ang aura ng Sinaunang Dao ay nagtipon sa kanyang kamay. Ang 9 na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang 17 na bituin sa kanyang mga mata ay umiikot. Lahat ng kanyang aura ng Sinaunang Dao ay nagtipon sa kamaong ito at dumaan kay Old Ghost Zone. Ang malalakas na tunog ng kulog ay kumalat sa buong mundo. Bumagsak ang langit at ang lupa ay gumuho. Parang katapusan ng mundo. Bumuo si Old Ghost Zone ng isang seal at lumikha ng 7 battle characters ng sunod-sunod. Nagbangga ito sa kamao ni Wang Lin. Ang mga tunog ng kulog ay kumalat at 6 sa 7 battle characters ay gumuho, at ang kamao ni Wang Lin ay gumuho rin. Nayanig si Old Ghost Zone at napilitang umatras ng ilang hakbang. Ang huling karakter ay lumipad patungo kay Wang Lin at sumabog. Ang lakas ng sumabog na karakter ay tumama sa katawan ni Wang Lin. Si Wang Lin ay umungol at dugo ang damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Tumingala siya at nakita ang Yeezy Puppet na lumapit kay Old Ghost Zone, at nagsimula silang maglaban. Matapos niyang pagsamahin ng 7 kulay na dawis, naging mas malakas siya. Kahit na nakuha ko na ang lahat ng pamamana ni Yemo maliban sa kaliwang mata, hindi ko pa rin siya kayang talunin. Gayunpaman, maaari kong subukan ng isang beses, hindi alintana kung magtatagumpay ako o hindi. Nanatiling kalmado si Wang Lin at iniisip ang pinakamalakas na spell na nakuha niya mula kay Yemo. Natutunan ito ni Yemo mula sa Sinaunang Dao Temple, at ito ay isang lihim na spell mula sa Sinaunang Dao Clan. Nang si Wang Lin ay malubog sa mga alaala ng kanyang pamamana, nakita niya ang spell na ito kaya't mahirap kalimutan. Ngayon, matapos makuha ang lahat ng pamamana maliban sa kaliwang mata, nakamit ni Wang Lin ang malaking pagkaunawa sa spell na ito. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang braso at hinubog ang isang kamao bago ito tinayre sa walang hangganan sa kanyang harapan. Kasama ng kamao niya ay lumabas ang 9 na Ancient God Stars na nag-fuse sa kanyang kamao. Panginginig ng Diyos, puwersa ng hukbo. Ang walang katapusang Celestial Soldiers ay hindi lumitaw tulad ng sa alaala ni Yemo,
ngunit hindi ito humadlang sa spell ni Wang Lin. Nang tumama ang kanyang kamao, ang bumagsak na mundo ay yumanig at naging baluktot na parang hinihigop patungo sa kamao. Parang ang kamao ni Wang Lin ang naging sentro ng mundo, at kahit na gumuho ito, kinakailangan pa ring mag-ikot sa kamao niyang nasa gitna. Ang mundo ay umiikot, ngunit si Wang Lin ay hindi gumalaw. Nagbago ang ekspresyon ni Old Ghost Zon na nakikipaglaban sa Yi si Puppet. Ang kanyang katawan ay nayanig at nakaramdam siya ng panganib. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo na nagtatangkang lamunin ng Yi si Puppet upang itulak ito pabalik. Tumakbo siya patungo kay Wang Lin. Bago siya makalapit, binawi ni Wang Lin ang kanyang kamao at binuksan ang kanyang palad bago tinulak ang hangin sa kanyang harapan. Kasabay nito, ang 8 Ancient Demon Star sa kaliwang mata ni Wang Lin ay umiikot at lumabas kasabay ng kanyang palad. Demonyo Spell, Hangin at Apoy ng Bundok. Habang ang mundo ay umiikot at baluktot, naglabasan ng nag-aalab na hangin, na bumuo ng 8 haligi sa paligid ni Wang Lin. Ang usok at makapal na demonic energy ay kumalat habang mga malulungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Kasabay nito, ang malabong anino ng 8 ancient demons ay lumitaw sa pagitan ng mga haligi. Ang mga demonyo ay umatungal, at ang mga haligi ay umiikot sa paligid ni Wang Lin. Mula sa malayo, ang 8 usok na haliging ito ng nag-aalab na hangin ay pinagsama-sama at parang bumuo ng isang bagyo. Pumunta ang katawan ni Old Ghost Zon sa bagyong ito ng apoy at hangin. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umabot at siya ay halos pumasok. Ngunit wala siyang oras. Ang Yi si Puppet ay umatungal at nahabol si Old Ghost Zon. Si Wang Lin ay nasa loob ng bagyo ng apoy at hangin. Pagkatapos ng isang kamao at isang alon, huminto ang kanyang kanang kamay sa ere. Pagkatapos, ini-extend niya ang kanyang hintuturo at tinuro si Old Ghost Zon. Devil daw, baligtad ng buhay at kamay. Sinabi ni Wang Lin habang tinuturo si Old Ghost Zon. Ang ekspresyon ni Old Ghost Zon ay mabilis na nagbago habang naramdaman niyang ang lakas ng buhay sa kanyang katawan ay mabilis na nagiging aura ng kamatayan. Habang tinuturo ni Wang Lin, nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkasira ang sinaunang libingan. Kung ito man ang layer na ito, ang layer sa ibaba, o ang layer sa itaas, lahat ng ito ay puno ng walang katapusang aura ng kamatayan. Ang aura ng kamatayan na ito ay nabuo mula sa malaking dami ng buhay na namatay dito sa mga hindi mabilang na taon. Sa oras na ito, lahat sila ay gumalaw dahil sa spell ni Wang Lin at nagsama-sama patungo kay Wang Lin. Sa isang saglit, dumating ang aura ng kamatayan, at tinakpan ng lahat. Ang dami ng aura ng kamatayan ay bumuo ng isang dagat. Ginawa nitong isang Dead Sea ang umiikot na mundo. Sa loob ng aura ng kamatayan, ang aura ng sinaunang demonyo ay kumalat. Maaaring marinig ang mga hiyaw ng mga multo. Diyos, demonyo, demonyo, sinaunang dao, walang celestial. Bulong ni Wang Lin habang binuksan ang kanyang mga palad at marahang tinulak ang hangin. Ang 3 sinaunang puwersa ng clan ay mabilis na nagsama sa loob ng katawan niya. Siyam na Star Ancient God. Siyam na Star Ancient Devil. 8 Star Ancient Demon. Ang mga puwersang ito ay nagsama sa loob ni Wang Lin upang bumuo ng lakas ng sinaunang dao. Ito ang pinakamalakas na taglay ni Wang Lin. Ang mga ito ay nagtipon sa kanang kamay ni Wang Lin, at habang ang kanyang kamay ay gumalaw pasulong, isang malaking anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang aninong ito ay isang ulo. Ang ulo na ito ay kasing laki ng mundo, at tinakpan ng karamihan ng mundo. Nagbigay ito ng isang malungkot at sinaunang aura. Ang hitsura nito ay hindi si Yemo o Wang Lin, kundi isang estranghero. Hindi alam ni Wang Lin kung sino ito, ngunit may pamilyar na pakiramdam siya. Ang pakiramdam na ito ay nagmula sa kanyang linya ng dugo, mula sa dugong kaluluwa na nakuha niya mula sa sinaunang ninuno. Kung si Wang Lin ay pupunta sa sinaunang Dao Clan sa Immortal Astral Continent at makita ang matayog na estatwa na tinitingnan ng mundo ng may pagmumura, matutuklasan niyang ang ulo na lumitaw ay katulad ng estatwa. Sinaunang ninuno. Sa malayo, nayanig ang katawan ni Zuan Luo. Tinitingnan niya ang ulo ng may paggalang. Ang mga mata ng ulo ay malabo at hindi malinaw na makikita. Sa oras na ito, binuksan nito ang bibig nito at huminga ng malakas. Ang hininga na ito ay parang isang malakas na hangin na dumaan sa buong mundo, laban kay Old Ghost Zon, at laban sa buong sinaunang libingan. Ang malupit na hangin ay pumutok at ang lupa ay gumuho. Ang mga tunog ng pagputok mula sa langit ng layer ng sinaunang libingan ay narinig. Ang langit ay naging abuhin at naging bato. Ang lupa ay natakpan ng abuhing liwanag at naging ganap na petrified. Hindi lamang ang layer na ito. Nang kumalat ang aura na ito, ang huling layer na walang puso ay naging petrified. Pati na rin ang layer sa itaas, na natatakpan ng fog, at ang buong sinaunang libingan ay naging petrified habang kumalat ang hininga. Nagsikip ang mga mata ni Old Ghost Zon, puno ng shock. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at umatras ng parang baliw. Hindi na niya inintindi ang Yi si Puppet na sumusunod sa kanya.
Habang siya ay umatras, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at 7 kulay na usok ang lumabas mula sa kanyang katawan, bumuo ng 7 kulay na kaluluwa. Kasabay nito, ang ikalawang kaluluwa ay lumabas, at nakabalot ito ng kapa. Habang ang kapa ay pumapaligid sa kanya, ang aura ng sinaunang Dao ay hamampas. Agad na naging bato ang 7 kulay na kaluluwa, kasunod ng ikalawang kaluluwa. Sa huli, pati ang katawan ni Old Ghost Zon ay naging petrified nang may isang flash ng abuhing liwanag. Lahat ay tila natapos, ngunit nang maging bato si Old Ghost Zon at ang dalawang kaluluwa, maraming tunog ng pagkrak ang umalingaw-ngaw. Gumuho ang bato at ang dalawang kaluluwa ay pumasok pabalik sa katawan ni Old Ghost Zon. Nayanig ang kanyang katawan at dumura siya ng dugo habang umatras siya nang may takot sa kanyang mga mata. Natakot na parang nung hawak ni Wang Lin ang ligwang bao. Habang siya ay umatras, ang petrified na langit ay gumuho at marami ang nagbukas na spatial rifts. Kasama nito, ang buong sinaunang libingan ay gumuho. Biglang gumuho ang itim na ika-4 na bulaklak at naging isang bagyo habang ito ay sumabog. Dumadaloy ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Wang Lin, at hindi niya ito mapigilan kaya ito ay sumabog. Namatras siya ng higit sa 1,000 talampakan sa gumuho na sinaunang libingan. May kalungkutan at kapitan sa mga mata ni Wang Lin. Gamit ko ang sinaunang Dao, walang celestial ng puwersa, ngunit nakatakas pa rin siya. Wala akong lakas upang gamitin ulit ito sa anumang oras. Kung mayroon akong kaliwang mata, at ang aking ancient demon ay siyam na bituin din, hindi ganito kahirap ang labang ito. Hindi ko pa rin siya kayang talunin. Kalimutan na, pupunta ako sa ikalimang bulaklak at hahanapin ang tunay na pinto patungong Immortal Astral Continent. Pagkatapos ay bubuksan ko ang pinto at hihiramin ang lakas mula sa Immortal Astral Continent upang iselyo siya. Ang isang buntong hininga ni Wang Lin ay narinig at siya ay nawala mula sa gumuho na sinaunang libingan. Kabanata 1779 ang ulan ay bumagsak sa silangan at ang usok ay tumaas. Sa pinakaloob ng mundong yungib, sa loob ng pagan na napapaligiran ng itim na ulap, naruroon ang 5 flowers 8 doors formation. Ang 5 bulaklak ay namutawi na, at tanging ang pangatlong bulaklak lamang ang nalanta, ngunit ang 8 pinto ay nakapaloob sa loob ng ikalimang bulaklak. Maari itong maging anuman sa mundo, isang talahib, puno, tao, hayop. Anuman sa mundo ay maaaring maging pinto. Dahil dito, ang paghahanap ng tunay na pinto sa 8 sa ikalimang bulaklak ay sobrang hirap. Wala si Wang Lin na mga pahiwatig, ngunit kailangan pa rin niyang pumasok sa ikalimang bulaklak, ang huling antas ng mundong ito. Ang ikalimang bulaklak ay nangangailangan ng pangatlong kaluluwa upang mamutawi. Ang pangatlong kaluluwa ay naglalaman ng lahat ng alaala, at kapag ito ay nasipsip, magbabago ang ikalimang bulaklak. Lilikha ito ng isang mundo gamit ang mga alaala ng 7-colored. Ang langit ay hindi asul at tila natakpan ng madilim na ulap, at sa likod ng mga ulap ay 9 na araw na nakabitin sa langit. Ang mga araw ay naglalabas ng matinding liwanag, ngunit ang mundo ay sobrang laki. Kahit na may 9 na araw, may mga lugar na tila hindi naaabot ng sikat ng araw. Ang hangin ay dumaan sa lupa na may kasamang halumigmig, tinatangay ang mga alikabok na lumilipad papunta sa walang katapusang kabundukan. Habang ang hangin ay humuhugong, nagdulot ito ng mga dahon na dumadagindong. Maraming malalaking pavilion at palasyo na gawa sa jade ang itinayo sa loob ng kabundukan. Mayroong mahigit sa 1,000 na mga gusali na nagsasanga at sama-sama sa mga bundok. Mula sa malayo, mahirap tukuyin kung ang mga palasyo at pavilion ay idinagdag sa mga bundok o inukit mula sa mga bundok. Bawat palasyo at pavilion ay kakaiba. Nakakalat ang mga ito sa kabundukan, na para bang isang templo sa kalangitan na nasa kabundukan. Isang manipis na ulap ang bumabalot sa kabundukan, na nagpapakita at nagtatago, nagdadagdag ng isang layer ng misteryo. May mga daan-daang cranes na lumilipad sa ulap na parang naglalaro. Tila may mga tao na nakasakay sa mga cranes, ngunit hindi malinaw kung sino sila dahil sa mga ulap. Sa loob ng kabundukan, may ilog na dumadaloy. Ang tubig ay damaloy sa loob ng mga hindi mabilang na taon at naging isang mahabang ilog na bumababa mula sa mga bundok patungo sa isang lawa. Ang lawa ay nagsasanga-sanga patungo sa maraming iba't ibang mga sanga. Si Wang Lin ay nakaupo sa isang bato sa tabi ng ilog. Tinutok niya ang kanyang mata sa ilog at kumunat ang kanyang noo. Ang tunog ng isang kampana ay umaabot mula sa isang malalayong tuktok, ngunit hindi niya ito pinansin. Nasa ikalimang bulaklak na si Wang Lin ng higit sa 2 buwan, ngunit wala siyang natagpuang pahiwatig ukol sa paghahanap ng tunay na pinto. Ang ilog ay malinaw at ang kanyang refleksyon ay makikita. Nakaasul siyang kasuotan na naglalabas ng banayad na berdeng liwanag na may kasamang proteksyon. Mayroon din siyang isang pulang tali sa kanyang bewang na may nakabit na jade token. Ang jade na ito ay malinaw na parang kristal, at hindi ito ordinaryo. Kapag kumislap ito, napakaganda. Gayunpaman, ang refleksyon ni Wang Lin sa ilog ay kakaiba kumpara sa karaniwang Wang Lin. Ang kanyang hitsura, pulang labi at puting ngipin, mga kilay na parang espada at mga mata na parang bituin.
Lalo na ang kanyang mga mata na malalim, tila may hawak na walang katapusang lakas. Ang mga kapwa niya lalaki ay tiyak na uurong, at ang kabaligtaran niyang kasarian ay tiyak na mamamangha. Ang hitsura niya ay parang isang taong nasa 18 o 19 na taong gulang. Siya ang pinakamatipuno na tao na nakita ni Wang Lin sa buong buhay niya. Ngunit kung isasama ang paglipas ng panahon at ang kawalan ng magawa sa buhay sa mukha niyang ito, magiging kahawig ito ng estatwa na kinuha ni Wang Lin mula kay Greed. Habang pinagmamasdan ng refleksyon sa ilog, si Wang Lin ay may kakaibang ekspresyon kahit na 2 buwan ang lumipas simula nang siya ay narito. Pagpasok ko sa ikalimang bulaklak na nabuo mula sa alaala ng 7-colored celestial sovereign, naging siya ako, binawi ni Wang Lin ang kanyang tingin at umupo doon, itinuwid ang kanyang tingin sa langit. Sa kanyang mga tainga, nagsimula muling mag-echo ang mga kampana mula sa malaking hall. Immortal Astral Continent, ang lugar na ito ay ang Immortal Astral Continent. Hindi ko inasahan na makarating ako sa Immortal Astral Continent sa pamamagitan ng alaala ng 7-colored. Tumingala si Wang Lin sa 9 na araw sa langit at nagpakita ng mapait na ngiti. Ang mundong ito ay pag-aari ng 7-colored celestial sovereign. Ito ay nabuo mula sa kanyang mga alaala. Masasabi na ang lahat dito ay isang ilusyon, ngunit mga bagay na umiiral pa rin. Ang mga sekta sa Immortal Astral Continent ay hindi may kukumpara sa mundong yungib, hinaplos ni Wang Lin ang kanyang Dao Robe. Ang proteksyon nito ay kayang harangan ng buong lakas ng atake mula sa isang Ascendant Cultivator. Ngunit paano ko matutukoy ang tunay na pinto, marahil tanging ang pangatlong kaluluwa ang nakakaalam, ang aking hitsura ngayon ay dulot din ng pangatlong kaluluwa. Ngunit alam ko na hindi ko pa ito ganap na naisama. Hindi rin siya makafuse dito. Ang kanyang kamay ay basta-basta pumasok sa tubig at nagkalat ito. Ngunit sa mga sandaling ito, muli niyang pinangisi ang kanyang noo. Su Dao. May lakas ka ng loob. Ang kampana ay tumunog ng 2 beses at hindi mo pa binabayaran ang iyong paggalang kay teacher na bagong lumabas mula sa pagsasanay. Isang matalim na tinig ang umalingaw mula sa likuran ni Wang Lin. Isang batang lalaki na may edad na 20 taon ang bumaba mula sa bundok, nakasuot ng parehong asul na kasuotan tulad ni Wang Lin. Tinutok niya ang malamig na tingin kay Wang Lin. Pumunta ako para hulihin ka at ibalik sa ilalim ng utos ng senior brother upang pagdusahan ang mga parusa ng sekta. Nagtawanan ng batang lalaki habang nilapitan si Wang Lin. Inabot niya ang buhok ni Wang Lin, na tila nais siyang hilahin pabalik sa hall. Ngunit bago pa man makarating ang mga kamay, lumingon si Wang Lin at malamig na tinignan ng batang lalaki. Ang tingin na iyon ay nagdulot ng panginginig sa batang lalaki. Para bang ang tingin ni Wang Lin ay mga espada na sumaksak sa kanyang kaluluwa. Ang ekspresyon ng batang lalaki ay mabilis na nagbago at tumayo siyang parang kahoy. Sandali lang ito, at nang ibalik ni Wang Lin ang kanyang tingin, nakabalik ang kanyang paghinga. Napaatras siya ng ilang hakbang at halos matamba. Tinitingnan si Wang Lin nang may takot sa unang pagkakataon. Ikaw. Sa mundo ng ikalimang bulaklak, nakuha ni Wang Lin ang hitsura ng batang 7-colored celestial sovereign at nakuha rin ang mga alaala ng kanyang mga unang taon. Alam ni Wang Lin na ang batang 7-colored celestial sovereign ay may mahinang karakter at hindi kasing ambisyoso at malupit tulad ng kung paano siya naging sa kalaunan. Ang 7-colored celestial sovereign sa edad na ito ay napakatalino at dapat sana ay pinuprotektahan ng sekta. Subalit, ang kanyang guro ay laging nasa pagsasanay sa loob ng kwarto, at ang kanyang talento ay nagdulot ng maraming inggit. Hindi maganda ang kanyang buhay sa sekta. Ang batang lalaki sa harap niya ay isa sa mga madalas siyang mangapi. Hindi nila ito ginagawa ng hayagan, laging lihim nilang isinasagawa. Madalas nilang gamitin ang dahilan ng pagpaparusa sa kanya batay sa mga alituntunin ng sekta. Ang 7-colored celestial sovereign ay hindi napansin ng ninuno hanggang mahigit 10 taon ang nakalipas, at saka siya dahan-daang pinalaki ng sekta. Ngunit hindi si Wang Lin si Su Dao, kaya hindi niya hahayaang magpatuloy ang kasaysayan gaya ng dati. Habang umatras ang batang lalaki na may takot, lumapit si Wang Lin at tumayo sa tabi ng binata. Ang mukha ng batang lalaki ay napakaputi at ang mga mata nito ay puno ng takot. Hindi pa rin niya maiisip kung paano ito nangyari. Matagal na siyang wala at katatapos lang niyang bumalik kahapon. Hindi niya inasahan na magiging ganito si Su Dao, parang ibang tao. Dati, si Su Dao ay pinapahintulutang api-apihin. Nang magsasalita na ang batang lalaki, agad itong napatigil. Hinawakan ni Wang Lin ang kanyang leeg at itinataas siya sa hangin. Nahinto ang kanyang paghinga. Pumula ang kanyang mukha at hinawakan ang braso ni Wang Lin habang sinusubukang kumawala. Ngunit gaano man siya magsikap, ang hawak ni Wang Lin ay parang bakal at hindi kumawala. Hinawakan ni Wang Lin ang leeg ng batang lalaki at hinayla siya papalapit. Tinitigan niya ang batang lalaki at sinabi ng malutong, "Huwag mo akong gawing kalaban, walang susunod na pagkakataon." Ang paningin ng batang lalaki ay nagsimulang malabo, at halos matakot siya hanggang mamatay.
Hindi na siya nakapag-ayos ng kahit isang tango, ngunit ang hitsura niya ay nagpapakita ng takot na hindi na niya gagawin pang muling mag-isip ng pang-aapi kay Wang Lin. Dahan-daang binitiwan ni Wang Lin ang batang lalaki at ngumiti. Pinatpat niya ang ulo ng batang lalaki at sinabi, "Sumunod ka sa akin pataas ng bundok." Pagkatapos, siya'y humarap at naglakad patungo sa malaking hall sa tuktok ng bundok. Hinawakan ng batang lalaki ang kanyang leeg at huminga ng malalim. Inabot siya ng ilang sandali bago naka-recover. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at paghanga. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang kamatayan at alam niyang talagang kayang patayin siya ni Su Dao. Habang nanginginig, mabilis siyang sumunod kay Wang Lin. Ang landas ng bundok ay paakyat at liko-liko, at bawat hakbang ay parang naglalakad sa ulap. Naglakad si Wang Lin patungo sa tuktok ng bundok habang hinahangin ng mahahabang buhok niya, at ang amoy ng lupa ay pumasok sa kanyang puso na nagbigay ng kakaibang ginhawa. Sa pamamagitan ng celestial energy na nagpapalusog sa lahat ng buhay, mas maraming tao ang angkop na magtamaw ng pagka-Diyos. Pati na ang mga damo at puno ay magkakaroon ng espiritu. May mga mabagsik na hayop na nagiging tao, kahit alam ni Wang Lin na ang celestial energy at amoy na ito ay peke, nangangahulugan ito na ang tunay na immortal astral continent ay ganito talaga. Kakaiba ito kumpara sa mundo ng yungim. May mga madilim na ulap sa langit, at habang dumarami ang mga madilim na ulap, nagsimula itong magsalubong. Ang mga kulog ay gumugol ng malalakas na tunog habang ang kidlat ay dumadaan sa ulap na parang mga pilak na ahas. Malapit nang umulan, bulong ni Wang Lin habang umaabot siya sa tuktok ng bundok at nakita ang napakagandang hall na naruroon. Ang hall ay higit sa 1,000 talampakan ng taas at nakatayo doon na parang isang higanting hayop. Sa labas ng templo, may isang plaza na higit sa 10,000 talampakan ng laki, at sa gitna nito ay isang malaking pagan. May 9 na insenso na kasing laki ng braso ang nagsusunog, at ang berdeng usok ay pumapaitaas. Sa puntong ito, may halos 100 na mga cultivator na nakatayo sa plaza. Nasa mga grupo ng 2 at 3 sila, nag-uusap sa isa't isa. Sa sandaling pumasok si Wang Lin sa plaza, ang kulog sa langit ay umalingaw at malalaking patak ng ulan ang dumaan. Ang ulan ay bumuo ng isang kurtina na nagdulot ng kalabuan ng mga anyo ng mga tao. Ang ulan ay bumagsak sa plaza, na nagpatindi ng tunog ng ulan. Sa isang iglap, ang buong plaza ay nabalot ng umaagos na ulan at ang mga alon na nabuo sa bawat patak ng ulan. Kabanata 1780 Sa isang galaw ng kamay, binago ang Cloud Dao. Mabilis na bumagsak ang ulan at naging mas matindi ang mga tinig. Ngunit ang 9 na insenso ay patuloy na nagsusunog at walang senyales ng pagpatay ng apoy. Patuloy ang pag-akyat ng usok, at kahit gaano kabilis bumagsak ang ulan, hindi nito napipigilan ang usok. Ang usok ay nahaluan ng ulan, lumilikha ng isang napakagandang tanawin. Para itong isang panaginip. Habang bumabagsak ang ulan, may payong na itinataas sa ibabaw ng ulo ni Wang Lin. Ito ay ang batang lalaki na sumusunod kay Wang Lin. Ang batang lalaki ay may mahinang ekspresyon at pinili na hindi na lamang tignan si Wang Lin habang hawak ang payong. Sa plaza, may halos 100 na cultivator, at lahat sila ay tumingin. Isang grupo na pinamumunuan ng isang batang lalaki na nakasuot ng itim na kasuotan ng tumingin at nagkunwaring magpapahayag, ngunit napigilan sila nang tumunog ang ikatlong kampana. Pagkarinig ng tunog ng kampana, ang usok na naglalayag sa hangin ay nagbago ng hugis at nagtipon upang bumuo ng isang vortex. Habang umiikot ang vortex, itinaboy nito ang ulan. Isang malabong anyo ang dahan-daang lumitaw sa loob ng vortex. Ang anyo ay lumakad palabas at tumayo sa kalangitan. Maligayang pagbabalik mula sa pagsasanay sa loob ng kwarto, guro. Ang mga cultivator sa paligid, na may halos 100 katao, ay nagagapay ng kanilang mga kamay sa anyo. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad, may itim na buhok na nakabagsak sa kanyang mga balikat. Hindi siya gwapo, ngunit may kakaibang aura at isang mahiwagang presensya. Habang nakatayo siya sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay dumaan sa kanyang mga disipulo sa ibaba. Nang makita niya si Wang Lin at ang batang lalaki na patuloy na hawak ang payong sa likod ni Wang Lin, hindi niya maiwasang magkunot ng noo. Ngunit agad siyang ngumiti. Su Dao, Zhou Li, sumunod kayong dalawa sa akin patungo sa hall. Ang natitirang mga tao ay maaaring umalis. Malumanay na sinabi ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Sumulong siya patungo sa hangin at pumasok sa hall. Ang batang lalaki sa itim, na pinuno ng mga tao na naglalayon magparusa kay Wang Lin, ay tumanggaw na may seryosong ekspresyon. Tinitigan niya si Wang Lin at naglakad papunta sa hall. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin. Sa mga alaala na nakuha niya mula sa ikatlong kaluluwa, napakabait ng kanyang guro sa kanya. Kung hindi dahil sa ang guro niya ay laging nasa pagsasanay sa loob ng kwarto, hindi sana siya nakakaranas ng hindi makatarungang pagtrato sa sekta. Noong mga unang taon, ang personalidad ni Seven Colored ay mahiyain at hindi siya nagsasabi ng mga bagay na ito. Si Zhou Li, naman, ay ang nakatatandang kapatid ni Seven Colored na may malaking talento.
Sa labas, siya ay mabait, ngunit sa katotohanan, may paghamak siya kay Seven Colored. Ipinagwalang bahala niya ang mga tao na nang-aapi kay Seven Colored. Pagpasok ni Wang Lin sa ulan, naglakad siya papasok sa hall habang ang mga mata ng mga tao ay puno ng inggit. Sa loob ng hall, nakaupo ang lalaki sa kalagitnaan ng edad sa isang upuan, at si Jolie ay nakatayo sa gilid, puno ng paggalang. Hindi magtatagal at muli akong babalik sa pagsasanay sa loob ng kwarto. Pagkatapos kong ayusin ang ilang bagay, babalik ako sa pagsasanay, marahan na sinabi ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Jolie at kay Wang Lin bago ito nag-isip ng tahimik. Nakita ito ni Wang Lin sa mga alaala mula sa ikatlong kaluluwa. Alam niya na pagkatapos magsabi ng ilang bagay ang guro ni Su Dao, tuturuan niya sina Su Dao at Jolie ng isang art. Isa ito sa tatlong pinakamalakas na arts ng Donglin Sect, ang pagpapakilala sa Cloud Dao Heavenly Art. Kung ang isang tao ay makarating sa tuktok ng art na ito, matutunan nila ang asensya nito. Ang pagpapakilala sa art ay maikli, ngunit mahiwaga, at hindi lahat ay maaaring magtamo ng kakayahang magsanay nito. Kapag ginamit ang pagpapakilalang art, lilito ang mga ulap. Kung ang mga ulap ay manipis, nangangahulugan ito na hindi angkop ang tao upang matutunan ang art. Kung ang mga ulap ay makapal at may lilim sa loob nito, pinakamainam ito. Bukod dito, sinusukat din ang oras na kailangan upang matapos ito. Sa mga hindi mabilang na taon sa Donglin Sect, ang mga tao na pinakamabilis na nakakuha ng kwalifikasyon ay tumagal ng 7 hininga, samantalang ang pinakabagal ay tumagal ng ilang oras. Noong mga nakaraang panahon, nang natututo si Seven Colored ng teknik na ito, natakot siya sa malamig na tingin ni Jolie at nagdalawang isip. Bumagal ang kanyang bilis at tumagal siya ng 20 hininga upang matapos ang isang siklo. At si Jolie ay natapos ito sa 11 hininga. Dahil sa malamig na tingin ni Jolie, hindi nakatutok ang isip ni Su Dao at hindi siya nakapag-produce ng maraming ulap, kaya't piniga siya ni Jolie. Pagkatapos, isang anino ang lumitaw mula sa mga ulap ni Jolie at nilamon lahat ng mga ulap ni Su Dao. Nakita ito ng guro ni Seven Colored at napabuntong hininga siya. Hindi na niya itinuro kay Su Dao ang isa sa tatlong pinakamalalakas na arts ng Donglin Sect, kundi itinuro niya sa kanya ang Seven Colored Celestial Art na mas mababa ang ranggo. Alam nito ni Wang Lin mula sa mga alaala na nakuha niya, at tila imposibleng mabago. Ngayon, muling lumitaw ang eksenang ito. Nakatayo si Wang Lin at tahimik na nag-iisip. Hindi niya alam kung susundan niya ang alaala at magduse gaya ng ginawa ni Seven Colored noon, o lalaban sa alaala at babaguhin ang lahat. Ayon sa logika, dapat niyang sundin ang alaala ni Seven Colored upang mas lalong magkaisa siya sa ikatlong kaluluwa. Marahil sa kalaunan ay magtatagumpay siyang makilala ang tunay na pintuan. Ngunit hindi niya alam kung mangyayari ito o hindi. Higit pa rito, hindi nais ni Wang Lin na magtulungan ng ikatlong kaluluwa. Kung ginawa niya ito, hindi na madyay gising si Xi Ching. Ang sandaling magkaisa si Wang Lin at ang ikatlong kaluluwa, mawawala si Xi Ching at magiging bagong Seven Colored si Wang Lin. Higit sa lahat, hindi handa si Wang Lin na kumilos sa ganitong paraan. Ang art na ito ay isa sa tatlong pinakamalalakas na arts ng Donglin Sect, tinatawag itong Cloud Dao Heavenly Art. Hindi pa sapat ang inyong antas ng pagsasanay upang matutunan ito, kaya kailangan ninyong matutunan muna ang pagpapakilalang art. Ngunit may isang limitasyon sa pagkatuto ng art na ito. Tanging isang tao mula sa bawat linya sa bawat henerasyon ang maaaring matuto nito. Ngayon, pinili ko kayo upang hanapin ang pinakaangkop na tao para sa art na ito. Ang boses ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad ay umalingaw-ngaw. Sinimulan niyang talakayin ang pamamaraan ng seleksyon, kasama na ang kapal ng mga ulap at ang oras na kinakailangan upang matapos ang isang siklo. Nakapikit ang ulo ni Jolie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na mahirap itago. Nasira ang Heavenly Dao, at matagal itong aayusin, mahinang sinabi ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad, pagkatapos ay tinuro ang pagpapakilala ng art. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang kanang kamay at 2 ulap ang lumipad at pumasok sa katawan ni Wang Lin at Jolie. Ang mga ulap ay pumasok na sa inyong mga katawan. Dapat agad kayong umupo at paikutin ang mga ulap ng mabilis hanggat maaari. Ang unang makakapagtagumpay ay magkakaroon ng kalamangan. Sa proseso ng ito, dapat kayong magtuon at huwag mag-abala ng mga panlabas na iniisip. Habang nagsasalita ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, agad na umupo si Jolie. Si Wang Lin naman ay umupo din. Habang magpapasimula na siyang paikutin ang ulap sa kanyang katawan, tumingin si Jolie kay Wang Lin. Ang tingin nito ay matalim at nagbabanta. Natural na nakita ito ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad at kumunat ang noo. Hindi siya nagsalita at imbes ay tinitigan si Wang Lin. Si Wang Lin ay huminga ng malalim sa kanyang puso. Ang titig na iyon ang naging dahilan kung bakit nawala ang kwalifikasyon ni Su Dao. Ngunit ngayon, hindi na siya si Su Dao kundi si Wang Lin. Nang dumaan ang titig ni Jolie, naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at pinansin si Jolie nang hindi pinapansin.
Ang titig na iyon ay nagdulot ng panginginig kay Zhou Li. Malinaw niyang naramdaman ang hangarin ng pagpatay na nagmumula sa mga mata ni Wang Lin, na nagdulot ng panginginig sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, nakapikit na si Wang Lin, at ang enerhiya ng ulap ay mabilis na umiikot sa kanyang katawan. Agad ding pumikit si Zhou Li. Dumaan ang oras. Isang hininga, dalawang hininga, tatlong hininga. Nang dumating ang ikawalong hininga, malalaking ulap ang nagsimulang magkalat mula sa katawan ni Wang Lin. Ang mga mata ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad ay kumislap at agad siyang tumayo. Ang mga ulap sa paligid ng katawan ni Wang Lin ay naging mas makapal hanggang sa tuluyan nilang balutin ng karamihan sa hall. Ang mga ulap ay umiikot at maririnig ang mga malabong pag-ungol mula sa loob. Sa puntong ito, dumating ang Ik-28 hininga, at si Zhou Li ay halos nakapag-ikot ng ulap ng isang beses upang makagawa ng ilang ulap. Ngunit kung ihahambing kay Wang Lin, ito ay sobrang liit. Sa sandaling lumabas ang mga ulap mula sa katawan niya, ang mga ulap mula sa katawan ni Wang Lin ay nag-alab at bumuo ng isang malaking ulo ng dragon. Ang ulo ng dragon na ito ay mabagsik at ang mga mata nito ay puno ng galit habang nilalamon si Zhou Li. Ang mga ulap sa paligid ni Zhou Li ay mabilis na inabsorba ng dragon. Damyugo si Zhou Li at nagmukhang mahina. Nagbago ang alaala. Nang ito ay naibalik, ang hall ay naging baluktot. Tinitigan ni Wang Lin ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad habang hindi pinansin si Zhou Li, at nagsimulang magbago ang anyo niya. Kasabay nito, ang plaza sa labas ng hall, ang bundok sa labas ng plaza, ang hanay ng bundok sa labas ng bundok, at ang Donglin sect sa labas ng hanay ng bundok ay nagsimulang magbaluktot. Para bang ang buong mundo ay malapit ng mag-collapse. Ito ang nakakagulat na eksena na nangyari matapos magbago ang alaala. Magaling! Su Dao, ikaw ang pangalawang tao sa linya ng iyong guru na may kwalifikasyon upang matutunan ng Cloud Dao Heavenly Art. Tumawa ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad habang ang kanyang anyo ay naging baluktot. Tinitigan niya si Zhou Li na natatakot at nagsalita muli. Zhou Li, bagamat wala kang kwalifikasyon upang matutunan ng Cloud Dao Heavenly Art, tuturuan kita ng 7-colored Celestial Art. Pagkarinig ng mga salita ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad, isang matinding sakit ang sumabog sa isipan ni Wang Lin, na parabang ang lahat ay magbabaluktot. Ang aura ng 8 pintuan ay lumitaw ngunit mabilis na nawala. Kasunod nito, ang baluktot na anyo ay unti-unting nawala at bumalik sa normal. Ngunit isang malaking alon ang pumasok sa puso ni Wang Lin. Naiintindihan ko na. Baguhin ang mga alaala ng 7-colored Celestial Sovereign upang lumikha ng mga contradiction, at ang mga sandali ng kalituhan ay magbibigay daan sa akin upang madama ang 8 pintuan. Mas malaki ang contradiction at kalituhan, mas malinaw ang pakiramdam. Maaari ko pang gamitin ito upang hanapin ang tunay na pintuan. Ito ang isa kong pamamaraan. Baguhin ang mga alaala ng 7-colored Celestial Sovereign. Su Dao, kailangan mong maglaan ng oras upang magsanay ng spell na ito. Sa loob ng 5 buwan, magsisimula ang kompetisyon sa pagitan ng inyong henerasyon sa Donglin sect. Ang mga nangungunang 10 ay makakapasok sa Donglin Pool. Kung makapasok ka, magiging hindi masukat ang iyong mga magiging tagumpay. Lahat ng bagay ay nagbago. Biglang tumangala si Wang Lin.